Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang Turkish fighter jet, Khan. Marami, lalo na yung mga mahilig sa Star Trek, siguro naalala niyo yung meme, di ba? Khan! Kasi naalala natin yung lumang serye. Kasama natin ngayon si Leonardo Lanzara. At may kabuluhan ng kwentong ito kasi nakita natin, halimbawa, na kamakailan lang ay naging interesado ang Saudi Arabia sa Khan na isang nakakaintrigang bagay. Siguro naghahanap sila ng mga supplier na medyo iba sa nakasanayan at tiyak na ang Turkey ay naghahanap din kahit hindi masyadong matagumpay. Tandaan natin ang kwento ng mga Turkish na tangke, hindi talaga maganda kalidad nila. Hindi sila naging sapat sa sarili sa aspetong ito. Maikling paliwanag lang ito, Leonardo, tungkol sa kasaysayan at kaunti tungkol sa procurement ng Turkey na hindi maganda. Bumili sila ng Leopard 2A4 mula sa Alemanya. At merong kasunduan na hindi ipapasa ng mga Aleman ang mga iyon sa ibang araw kung gagamitin ito sa labas ng ilang mga kondisyon dahil ginamit nila ito sa Syria. Pinag-usapan para kay Dead pero hindi rin ito nagamit ng tama sa labanan sa lungsod. Kaya mali ang paggamit at hindi rin ito naibenta ng mga Aleman. Ang mga update 2A5, 2A6, 2A7. Hindi niya ganong nagustuhan ang karanasan sa Turkey. Ang isa pang karanasan ay iyong sa F-16. Block D, Sa tingin ko, yun ang meron sila sa ngayon. ito, Na dahil bumili sila ng S-400, ayaw silang bentahan ng mga Amerikano ng F-35. mapapansin nyo, ang mga Turko ang ilan sa naunang gumamit ng drone. Ginamit ng mga Azeri ang mga drone ng Turko na nagmasaker sa mga Armenian ilang taon na ang nakalipas. At mula doon, bukod pa rito, isinilang ang unang konsepto ng multi-domain warfare. Doon nagsimulang makita ang bigat ng mga drone sa digmaan. At kaya sumuong sila, sa totoo lang, sa isang larangan na nung panahong yon ay medyo mapangahas. Pinag-uusapan natin ang taong 2016. Ang mga Turko ay nagsimulang magtrabaho ng husto sa mga drone, sa konsepto ng barkong nagdadala ng mga drone at iba pa. Pinili nila ang isang landas na ibang-iba kumpara sa maraming bansa. Madalas sinasabi, sige, bibili na lang ako sa Amerikano o Pranses at iba pa. At ito ang kanilang bagong proyekto na kahit papaano ay inabot din ng kaanting panahon bago na-develop. Ipinapakita nito kahit paano ang direksyon ng trend ng mga Turko. Sariling kakayahan, ibig sabihin total na pagiging independent, mas lokal, sa aspeto ng produksyon, mas kaunting pagdepende sa labas, at baka maging pangunahing supplier pa para sa isang partikular na lugar. Ayon. Si Juleo. Kamusta sa lahat? Kamusta Mirko? Salamat sa pagkakataong pag-usapan itong hindi masyadong kilalang fighter jet na tinatawag na Khan, isa sa mga bago. Bago tayo magsimula, hayaan ninyong batiin at pasalamatan ko ang nagbigay ng maliit na eroplano na ito kay Mirko at sa kasamaang palad ay napunta na ngayon sa aking mga kamay. Nagpapasalamat ako, binabati ko. At maganda na pag-usapan ng Khan dahil tayo, sa tingin ko, ang unang YouTube channel sa Italia na tatalakay sa paksang ito. Isang bagong fighter jet na papasok pa lang sa prototype phase at nakatakda ng simula ng produksyon sa 2028 gaya ng makikita natin. Kaya malaking karangalan para sa akin na hindi lang kami ang una sa Italia, kundi isa rin kami sa mga una sa ilan lang sa buong mundo. Maging sa YouTube sa ibang bansa, pinag-uusapan ang Khan. Sa Italia, tingin ko kami ang nauna. Narapat lang dahil bahagi ito ng mga bagong fighter jet na siguradong pag-uusapan pa at na narinig na ng mga eksperto sa industriya dahil marami nang nangyari. Kaya isang bagong fighter jet na hindi masyadong napag-uusapan pero ang Khan ay madalas pa ring nababanggit sa Veneto, sa Friuli, Venezia, Giulia. Natatandaan natin na ang Khan ay madalas nababanggit. Kamusta Daspardo? Kamusta Gianluigi Giancitali? Na siguradong alam ito. Pagbate sa mga kaibigan sa Hilagang Silangan, ang Khan.
Sige, simulan natin sa pagsasabi na heto. Dito meron tayong magandang larawan ng isa sa mga prototype ng CAN na nagbibigay na agad sa atin ng kaunting ideya. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang alam natin tungkol sa fighter jet na ito at syempre, sa pagtatapos, pag-uusapan din natin kung ano ang kinakatawan ng proyektong ito para sa Turkey. Dapat nating ilagay sa tamang perspektibo ang mga bagay. Para sa technical na detalye o table, pumunta sa Wikipedia. Mas malalim dito ang pagsusuri natin, nilalagay natin ang eroplano sa tamang perspektibo at inaalam ang kahulugan nito. Tama si Mirko na nabanggit na niya ang Saudi Arabia at isa lang ito sa marami. Sige, ang CAN ay isang fighter jet ng ikalimang henerasyon, kaya pareho ito ng henerasyon ng F-35 at Su-56. G-36 at ng KF-21 Block 3 ng South Korea kapag handa na ito, kaya mga sa dekada 30. Isa itong 5th generation fighter jet at isa sa kakaunting ganitong sasakyang panghimpapawid sa mundo. Nakikita ko rin na may ilang numingiti. Naku, hindi mo akalain na kaya ng Turkey gumawa ng 5th generation fighter jet tulad ng F-35. Parang imposible talaga. Paintulutan nyo akong ipunto na hindi natin dapat maliitin ng Turkey, tayong mga Europeo, dahil tayong mga Europeo ay bumili lang ng fighter jet na ikalimang henerasyon, ang F-35. Hindi naman natin sinubukan niyon. Galing tayo sa mga Delta Canard na ika-4 at kalahating henerasyon, hindi nga natin sinubukan gumawa ng fighter jet na ikalimang henerasyon. Kaya mag-ingat tayo, huwag pagtawanan ang mga Turko at tayong mga Europeo ay wala ring karapatang tumawa dahil baka may dapat tayong ginawa pero hindi natin nagawa. Tapos, hindi pa natin alam kung ano talaga ang gagawin ng Kano at kung ano ang magiging itsura nito. Pero, nandyan na siya. Tama lang na itanong ni Labing 1,015 kung bakit bibilhin ang Typhoon kung 2,028 pa ang produksyon. Pupuntahan din natin yan at pag-uusapan. Sige, siyempre nakalimutan ko. Tama si Mirko na pinag-uusapan ng pera kasi kung gagawa ka ng ganitong klase ng fighter jet, isang 5th generation na fighter na kahit sa teorya kapantay ng F-35 at iba pa, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon sa export. Binibigyan mo ang sarili ng tsansang mabayaran para sa ilan sa mga eroplanong iyon, kaya bumababa ang gastos sa produksyon, ang tunay na benepisyo ng F-35. Kaya ngayon, ang halaga ng F-35 ay nasa pagitan ng $900 at $100 milyong tansya lang matapos makagawa ng 1,300 na unit. Sa simula, sobrang taas talaga ng mga gastos, pero malinaw na bumababa ang mga ito habang lumalaki ang economies of scale at dami ng produksyon. Kaya napakahalaga na makabuo ng isang 5th generation na fighter jet na posibleng ma-export. At syempre, nariyan din ang aspeto ng politika at industriya. Kaya hindi lang ito usaping militar. Ang paggawa ng sariling sistema ng armas o kadamitan sa loob ng bansa, imbes na bumili sa iba, ay nagbibigay daan para mapaunlad ang pambansang industriya at magkaroon ng mahalagang kaalaman sa estratehiya na mananatili sa iyo. At bukod pa sa usaping pang-ekonomiya, nagkakaroon din ng dagdag na halaga ang sariling industriya, gusto man natin o hindi. Oo, trabaho at totoong dagdag sa GDP. Alam ko na maraming ayaw dito kasi gumagawa kayo ng armas. Ang trabaho at mga puntos ng GDP ay talagang kailangan, lalo na kung isasaalang-alang ang inflasyon na meron sila, ang utang at iba pa. Kanino ba hindi kailangan? Sa totoo lang. Sa lahat ng ito ay napapaloob gaya na makikita natin sa isang konteksto kung saan ang Turkiya ay gumaganap ng mas mahalagang papel sa heopolitika sa gitnang silangan lalo na sa Hilagang Aprika pero pati na rin sa ilang bahagi ng Asya. At kaya naman, nakakatulong sa Turkiya na magkaroon ng isang instrumentong militar na magagamit nila para sa kanilang patakarang panlabas. May mga tumawag dito na Neo-Ottomanismo, Diyos ko. Oo, ganyan din ang reaksyon ko.
Balikan ninyo ang live namin kasama si Madaluno tungkol sa Turkiya at ang nasa likod ng kanilang ideya. Ang dakilang Turkiya, ang alyansa nila sa Azerbaijan, ang mga hangarin, ang mga buffer zone sa Syria. Bukod pa dyan, may kompetisyon din sila laban sa Israel. May hindi pa silang tapos na alitan. Lalong umiinit ang kompetisyon. Salamat, Massimo. Okay. Sige, tingnan natin na ang Kaan ay hindi basta-basta lang lumitaw. Hindi sila basta nagdesisyon gumawa ng 5th generation eroplano pagising nila. Ang Kaan ay bahagi ng isang industrial at geopolitical na proyektong medyo ambisyoso at ngayon ay titingnan natin ito. Kaan, tama si Mirko na ipinapakita niya sa akin. Ang slide na ito ay nangangahulugang isinalin bilang soberano, dakilang hari, hari ng mga hari, mga ganong bagay. Kaya ito rin ay Daikans. Gaya ng sabi ni Genghis Khan, di ba? Siya pa rin, pero naniniwala ako na kahit sa pananaw ng linguistika, may koneksyon sa lahat ng ito. Ayan. Kaya ang Kaan, kahit sa pangalan pa lang, ay may napakahalagang papel. Dahil ito ang paraan ng Turkey ni Erdogan para itaas ang sarili sa pandaigdigang eksena. Sa pamamagitan ng isang alternatibong produkto dahil produkto nga ito. Antas na dapat magbigay rin sa Turkey ng isang tiyak na imahe at magpakitang gilas sa kakayahan ng industriyang Turkish. Kaya ito ay isang buong sistema. Huwag ninyong isipin ang Kaan bilang isang-iisang bagay, isang-iisang sasapyang panghimpapawid lamang. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya at mas malalim na balangkas. Sige, pwede nating ipakita ang ilang larawan para makita natin kung ano ba talaga ito. Prototype ito ng P1 at P2, tatalakayin pa natin mamaya. Mukha siyang anak ng F-22 at F-35 na parang may sakit, na parang hindi pa sila magkasundo sa isa't isa. Bakit kailangan mo laging magbigay ng mga ganitong katatalim na komento sa tuwing may pagkakataon? Mayroon itong medyo kakaibang mga hugis na susuriin natin na yon, lalo na ang buntot nito at ang mga pahalang na bahagi ng buntot ay talagang kahanga-hanga. At meron itong umbok sa likod na hindi naman talaga umbok. Ito ay ang pagpapahaba ng canopy ng piloto ng mga linyang kakaiba talaga. Oo, medyo kakaiba nga. Hindi talaga magaganda ang 5th generation fighter jets. Wala pa akong nakitang maganda. Doon, gaya ng sabi ni Millennium, kung yan ang mga solusyon para sa mas magandang radar signature, doon ka talaga mapupunta. Pansinin ninyo, halos magkakamuka at magkapareho ang mga linya nila. Kakaiba ito, pagtingin sa likod, mukhang hindi tugma ang sukat. Kakaiba siya at bata pa ako noon. Sa live na ito, maraming larawan ang makikita nyo. Walang numero dahil minsan nakakainis yon sa iba. Gagamit tayo ng maraming graphics para mas maintindihan ang sasakyang panghimpapawid na ito. Parang mga modernong bahay, ang mga klase A4 ay parisukat ang itsura. Noong bata ako, iba-iba ang hugis ng mga bahay. Pero ngayon, dahil kailangan ng 50 sentimetrong pader, halos magkakamuka na lahat, nakakalungkot. At sobrang mahal pa. Sige, sinabi natin na ito ay isang ika-5 henerasyong fighter. Ang Kaan na ito napaka-ambisyoso dahil nga ika-5 henerasyon na siya. Baka masyadong ambisyoso, sabi ng iba, kasi ibang usapan ang paggawa ng mga drone, paggawa ng trainer na maayos at maganda tulad ng Herjet. Ayos lang lahat, ayos lang din gumawa ng mga sistema ng armas. Pero siguro, magsimula agad-agad sa paggawa ng isang 5th generation na combat aircraft na hindi man lang dumaan sa isang AMX. Kahit ano pa yon, medyo nakakagulat talaga. Ayan, kailangan din nating makita kung matutupad ang mga pangako. Ako ay positibo, ako ay optimistiko, malaki ang tiwala ko. Para malinaw, galing sila sa training aircraft na halos kamukha ng Italianong eroplano. Hindi. Sa lahat, mula sa training aircraft, ito ay isang ika-5 henerasyon. Medyo malaking talon ito na hindi ako masyadong umaasa, ibig kong sabihin, medyo sugal ito. Mula dito papunta sa isang ika-5 henerasyon na eroplano, siguro sa itsura ay ika-5 henerasyon niya.
Hindi lang yon, pati sa mga sistema at subsystem ng makina, makikita natin May malaki rin akong duda sa mga makina kung tama ang alaala ko. Yun ang gamit sa BE-SA at B2. hindi, yung sa F-16 muna yon sa ngayon, pero magbabago rin. Optimista ako, di ba? Magkaiba tayo dahil optimista ako. Tiwala ako sa mga kaibigang Turko na binabayaran ako ng Iskender Kebab para sabihin ito. Hindi, bukod sa pagbibiro, talagang tiwala ako na may magandang lalabas na resulta. Natural lang na may problema sa simula, gaya ng ibang sasakyang pangimpapawid. Hindi rin naman agad nagawa ang F-35, hindi ba? Kaya isipin mo na lang. Sige. Saka pala, isang interesting na bagay ay gusto ng Turkey na gawin ang Kan gamit ang pinakamaraming posibleng bahagi na gawa sa sarili nilang bansa, kung maari ay halos 100% na lokal na pyesa. Gusto nilang gumamit ng pinakakaunting imported na pyesa hanggat maaari. Kalimutan muna natin ang mga makina saglit, tapos ipapaliwanag ko kung bakit. Ang interesting dito ay isa itong proyekto na self-sufficient o sariling gawa. At dito rin, bakit? Para sa dalawang dahilan. Isa ay practical. Maging independent para hindi maabala kapag gusto mong gamitin ang sasakyang panghimpapawid tulad ng halimbawa ni Mirko sa mga tangkeng Leopard. Ayaw naming mangyari yon. Pangalawa, ganito rin ang nangyari sa Polonia. Pareho ang problema. Kaya ideya ko ito at ilang taon ko na rin sinasabi. Bumili ang mga Polako ng Abrams, Leopard at K2 Black Panther mula Korea at hindi na sila bibili ng iba. Kunin nila ang pinakamagagandang katangian ng tatlong ito. Tapos ang susunod na tangke ng mga Polako ay magiging kombinasyon ng mga ito na sila rin ang gagawa. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Madali rin kasi sa ngayon nakuha na nila ang kaalaman para gawin yon. Oo, pero may teknikang ganito. Bibili ako ng X sa'yo, ang iba gagawin sa Polonia. Siyempre. Kaya ipapakita mo sa akin kung paano ito ginagawa. Siyempre, ayos lang. Isa itong napakatuso at napakatalinong paraan at gusto rin talaga nilang gawin ito. May nagsasabing kailangan nila ito. Hindi, may kasaysayan din kasi. Ibig sabihin, may Polish armored vehicles na pinaghalo. German ang makina, Swedish ang kanyon. Kumuha sila ng 4 na bagay na gumagana at gumawa sila ng sarili nilang sasakyan. Nasubukan na nila kunin ang pinakamaganda mula sa iba't ibang bansa, tapos sila ang nag-a-assemble ng sasakyan gamit ang mga pyesa na gawa sa iba-ibang lugar. Tama lang. At ang pangalawang dahilan, bago ko makalimutan, ay dahil nakatuon ka sa pag-export dahil gusto mong ipakita ang imahe mo sa iba, Turkiya. Siyempre, gusto mong sabihin, ito ay produkto na ako ang gumawa ng 99%. At dahil nandito na rin, bibigyan pa kita ng mga armas para sa eroplanong ito. Kaya merong makasaysayang dahilan, Leo, dito. Kung titingnan mo ang totoong malayong kasaysayan ng abyasyon sa Turkiya, halos wala talaga noon. Kung tama ako, noong unang digmaang pandigdig lang sila nagkaroon ng Alberstadt mula sa mga Aleman. Nagsimula ang kasaysayan ng abyasyon sa Turkiya tulad ng sa submarino, sa kolaborasyon kasama ang mga Aleman. Nakita natin noong ikalawang digmaang pandigdig sa Italia at Alemanya, lalo na sa Italia. Halimbawa, itinuturing ang hukbong panghimpapawid bilang puwersa ng partido. Sa Italia, ang puwersang pasista ay ang hukbong panghimpapawid. Bagong puwersa ito na isinilang sa ilalim ng rehimen, kaya dito sila nakatutok. Maalala ninyo ang mga paglipad na tumatawid ng karagatan na ginawa ni Balbo at lahat ng iyon at BP. Kaya ang Turkiya, sa usapin ng pagiging dakila, kung kailangan nilang gumawa ng isang bagay para ipakita na may kakayahan sila at BOPP, ay ginagawa nila ito sa larangan ng abyasyon. Isa rin ito sa mga unang larangang pinagtuunang pansin ni Kemal Ataturk dahil dito nila gustong magkaroon ng sariling kakayahan sa loob ng bansa. Karaniwan, ang abyasyon, huwag niyo akong tanuin kung bakit, siguro dahil kahanga-hanga ito at BP, ay nagiging parang pangunahing pangpakilala ng halos lahat ng mga rehimen. Dahil ito ay isang bagong sandata. Ito ang sandata ng pag-unlad. Ang nagpapalipad ng eroplano ay isang atleta, isang mayabang. Perpekto ito para sumimbolo sa bagong umuusbong sa ating rehimen. Ito ang naging naratibo, masasabi kong pasista. Oo,
Pati na rin sa mga kabaluktutan tulad nung huling bahagi ng dekada 30, gusto pa rin ng mga Italyano ang mga eroplano na walang takip dahil tanging mga tunay na lalaki lang ang lumalaban ng walang takip at iba pa, ganun ang pananaw nun. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan dyan. Sa totoo lang, singit lang ako saglit. Pagkalipas ng 90 taon, dapat tayong magkaroon ng intelektual na katapatan at kapanatagang magsabi ng ilang bagay nang hindi agad tinatawag na pasista ang iba o sinasabing maganda man o pangit ang pasismo. Ayan. Oo, pero sila ang unang binomba namin, unang totoong pambobomba na naitala sa kasaysayan o yung ginawa ng mga Italyano sa digmaang Italo-Turko. Oo, nung 1911. Ibinabagsak niya iyon gamit ang kamay, oo, literal. Oo, inihahagis nila yung mga bombang parang singkamas, tapos yung piloto, isang kamay lang gamit, kailangang lagyan ng fuse para ma-arm, ang hirap nun. Nagsulat ako ng maliit na libro tungkol dito, pero ibang usapan na yon. Sige, balik tayo sa Kan, mas mabuti pa. Kaan, nasaan ka na? Sabi ko nga, para matapos ang usapan sa ambisyon, ano bang problema sa paggawa ng 5th generation fighter jet? Mamaya ipapaliwanag ko rin ang ibig sabihin ng 5th generation, lalo na sa mga hindi pa nakakaalam. Ang problema ay pera at gastos dahil napakamahal gumawa ng 5th generation fighter jet. Ang mga ika-6 na henerasyon, wag na nating isama sa usapan. Ang ika-5 pa lang ay napakamahal na, kaya hindi ito para sa lahat. Pero ang magandang balita para sa mga nagdududa ay pumirma ng Indonesia ng kontrata para sa 48 Kaan. Kaya itong eroplano na ito, hindi pa talaga umiiral. May 3 prototype pa lang, pero may kontrata na agad para sa 48 na eroplano para sa Indonesia. Alam mo ba kung saan ko naamoy ang pagbabago ng Kaan? Tukol sa S400, malamang gumawa sila ng maraming profiling. Kaya na-test din nila ang kakayahan ng mga materyales na mag-reflect. Kasi interesante makita na gusto nila ng F-35 at S-4 na raan ng sabay. Para maintindihan din sa tingin ko kung gaano ka-visible ang mga eroplano nila at ano ang kakayahan ng isang stealth na eroplano at pagsamahin ng dalawang bagay na yon. Dahil magkakaroon ka ng isang bagay na wala ang kahit sino sa buong mundo. Sa isang banda, meron kang isa na may isa sa pinakasikat na kalasag. At sa kabila naman, isa na may pinakasikat na espada. Pwede mo ring i-calibrate sa sarili mong pasilidad at makita ang kalakasan ng dalawang bagay na yon. Pinakadinididahan ko talaga at alam kong babanggitin mo rin ay ang elektronika. Kasi sige, yung mga hugis, abyasyon, avionika, at iba pa, may karanasan ka na dyan, pero yung pagbuo ng sariling elektronika, parang mahirap yata. Ako naman ay positibo. Ako ay optimistiko dahil ang Turkey ay maraming karanasan sa mga drone at yung bahagi ng elektronika, Diyos ko, baka hindi man nila makuha ang parehong performance ng ESA radar ng F-30. 5 salamat sa Diyos. Optimistiko pa rin ako, Mirko, dahil sa iba pang profesional na dahilan ay nakaengkwentro ako ng mga industriya ng Turkey. At kailangan kong sabihin na pagkatapos ng mga karanasang yon na talaga namang kamangha-mangha, labis akong humanga. Hindi kailangan pinakamagaling ito, basta maayos o sapat ang kalidad. Ang layunin ng Ken sa negosyo ay bawasan ang bahagi ng F-35, maging alternatibo sa F-35 para sa mga hindi kayang bumili nito dahil sa pera at mga kadahilan ng politikal. Dahil hindi naman ibinibigay ang F-35 sa lahat. Kanina, nabanggit mo ang Saudi Arabia. Kailan pa humihingi ang Saudi Arabia ng F-35 at hindi nila ito binigay? Bakit sa gitnang silangan, tanging Israel lang ang dapat magkaroon ng F-35? Gusto mo man o hindi, binigyan ka nila ng F-15 lahat ng gusto mo, pero ang F-35 hindi. Bakit hindi pwedeng magkaroon nito ang isang bansang gaya ng Saudi Arabia? Sinusubaybayan ko ang mga bagay para maintindihan ang direksyon nila. Nakita ko ang pagbili ng S-4 na raan at pagharang sa F-35. Sa tingin ko, bahagi lahat yon ng plano. Alamin natin kung hanggang saan nakikita ng S-4 na raan ng F-35 at paano ito gumagana. At nakita ko rin ang Murad kasi ito ay 3 mahalagang bagay para makabuo. Ang Murad ay isang radar na ESA na gawa ng Turkey. Kaya gumagawa ka ng sarili mong ESA radar. Lase 400
Ginagamit ang sapat na raan para makita ang profiling at visibility ng eroplano. Tapos kukunin mo ang F-35, di ba? Hindi ibig sabihin kukuha sila ng marami. Tingin ko sapat na sa kanilang 10 para pag-aralan. Kaya ginawa nila lahat ng mga bagay na kakailanganin mo para makagawa ng eroplano ng ika-5 henerasyon. Oo, pero may isa pang senaryo at hindi ko sinasabing mali ka. Binibigyan lang kita ng alternatibo. Kasi Gabriele Romano, salamat tungkol sa B-21 rider. Tingnan mo, sobrang kaunti ng impormasyon tungkol sa B-21 na baka hindi pa natin alam kung ilan ang makina nito. Pusta ko 2 ang makina nito, may iba namang pumupusta na 4 ang makina. Kaya talagang sobrang konti ng impormasyon natin, Gabriele, na Diyos na lang ang bahala. Sa tingin ko, dahil nagawa na natin karamihan ng mga bomber, gawin na natin ang F-117 at 17. O, tingnan mo. Kapag umabot ng 50,000 views ang live na to, gagawin natin ang F-117 at 17. Na hindi naman siya inalis sa serbisyo kasi buhay pa ang kanyang diwa at patuloy na lumalaban kasama natin, sa katunayan, lumilipad pa siya kasama natin. Isang pagbati at isang halik. Paminsan-minsan, isang halik para kay Dado. Siguro kailangan ko siyang regaluhan ng mas malaki, baka dalhin niya yon sa kama. Bibilhan kita ng isa na iskalang isa sa 16. Ganito ba yon? Halimbawa, B1 na iskalang 1 sa 72, malaki talaga kasi malaki ang B1. Bata pa ako noon, ginawa ko na ang B1, sobrang laki talaga. Pero balik tayo sa kan. Kan, sige. Sige, kasi kung hindi, dito tayo magpapaligoy-ligoy at hindi matatapos. Sige, ano ba ang idea ng kan? Ang kan ay nagsimula bilang TFX bilang programa noong 2010. Pambansang proyekto ng Thai, Turkish Aerospace Industries, at ang ideya noon ay palitan gamit ang isang fighter jet na may sapat na kakayahan ang mga F-16 at syempre ang mga F-4 na noon ay naroon pa. Maghintay ng F-35 at pagkatapos ay magkaroon ng F-35 bilang eroplano sa isang high-low mix. Ang F-35 bilang high at ang kan, ang TFX, sa katunayan ay dapat sana ang low. Kaya hindi sila nagsimula na may kung ano-anong matataas na rekisito, kaya nga naisip nila parang isang Gripen, isang F-16, isang Gripen. Pagkatapos, nag-evolve ang proyekto. Sa ngayon, ang ideya ay magkaroon ng Ken na operational sa Turkiya sa 2030 na magsisimula ang produksyon, sa 2028 na para sa ilan ay medyo optimistiko, sabi ng iba. Ako naman, patuloy ako may tiwala dahil ako ay isang hindi matitinag na optimista. Kaya may tiwala ako. Pinag-uusapan natin, magaling Mirko sa pagpapakita ng slide, ano ang ibig sabihin ng 5th generation fighter jet. Alam ninyo na ang mga henerasyon ng mga fighter jet, mabilis kong ibuod, ay isang hindi opisyal na paghahati na nagsimula noong dekada 80 sa tingin ko. Nagsimula ang isang mamamahayag na hatiin ng mga jet aircraft, lalo na ang fighter jet, ayon sa henerasyon, batay sa panahon at katangian para bigyang kahulugan ito. Kaya, siya ang nauna. Mga fighter jet na ika-4 na henerasyon, F-15, F-10, 6 ika-4 na henerasyon. Ang mga Euro Canard ng Europa tulad ng Rafale, Eurofighter, Rafale, pati na rin ang Sukhoi Su-30 ay ika-4 at kalahating henerasyon. Ibig sabihin ay isang pagpapabuti ng ika-4 na henerasyon. Ang ika-5 henerasyon ay ito, ang F-22 simula sa F-22 pataas, na sa totoo lang ay isang proyekto pa noong dekada 80 ang F-22 mag-ingat kayo. Nagsimula itong i-produce bandang huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000 kung tama ang aking alaala, natapos ang produksyon noong 2011 sa tingin ko. Yon ang naging unang eroplano ng ika-5 henerasyon dahil advanced na stealth na kakayahan, super cruise, ibig sabihin ay kayang lampasan ng bilis ng tunog nang hindi gumagamit ng afterburner, advanced na mga sensor, data fusion, advanced na avionics at napakagandang liksi. Iyan ang pangunahing katangian ng fighter jet na ika-5 henerasyon. Hindi madali ang mga layunin, mahal ang sasakyang panghimpapawid at mataas ang kakailanganin sa industriya. At ipakita na rin natin ang susunod na larawan, Mirko, pakiusap. At ito ay isang particular na kawili-wiling larawan dahil ipinapakita nito sa atin, sa tingin ko, ito ang isa sa mga unang pagsubok ng makina ng kaan. Sa pagkakataong ito, ang mga makina ng F-Labing 6 ang nandyan, okay?
at ang mga F-100. Sige, dahil nabanggit mo kanina ang isang larawan na medyo maganda at saka talagang interesante, okay? Dahil nabanggit mo kanina ang tungkol sa S4, naraan may tanong ako sa'yo. Bakit nga ba kinuha ng Turkey ang S4 naraan? Dahil ba sa ideya mo o dahil hindi ibinigay ng Amerikano ang Patriot? Ayaw ibigay ng Amerika ang Patriot sa Turkey kahit gusto ito ng Turkey. Marami pang paligoy-ligoy ang Estados Unidos. Ibinibigay lang nila ang lumang bersyon, hindi yung pinakabagong bersyon. Kaya dumating sa punto na naghanap na lang ng ibang mapagkukunan ang mga Turko, kaya may ganitong dahilan din bakit hindi nila ibinigay ang F-35 sa kanila. Hindi lang dahil nakikipagkasundo ang Turkey sa Russia para sa S-400, kundi dahil din sa isang politikal na dahilan. May takot na baka magamit ang F-35 sa Syria laban sa mga Kurdo. May kaunti ring ganong takot. At nandun din ang Israel sa usapan. Pati Israel at Gresya. Bakit hindi Gresya? Hindi ako naniniwala na gisimula ang ideya ng Khan na may ganitong kaisipan. Uning natin ang S-400 at F-35 sa tingin ko, naisip lang nila ito habang ginagawa. Ibig sabihin dapat sana ay isang ika-4-4 at kalahating henerasyon na fighter jet at pagkatapos habang napapagitna na sila, nagsimula silang maintindihan. Sige, kaya rin natin ito. Meron na tayong bahaging ito. Naaasikaso na natin ang ESA radar at biputi. Naniniwala ako na nagbago ang ideya tungkol sa eroplano sa loob ng 10 taon na ito. Dahan-dahan, depende sa mga sitwasyon, binago nila. Lalo na dahil nagbago rin ang pangkalahatang sitwasyon geopolitical. Kaya dapat ay isang bagay ito na patuloy na umuunlad. Hindi rin sigurado na ang lalabas ngayon ang magiging final na bersyon. Baka may iba pang makina at abope, patuloy nilang pauunlarin ang ideyang ito. Baka magkaroon ito ng, ano nga ulit tawag doon, loyal wingman o iba pang mga bagay bilang opsyon. Halos sigurado na yon. Pupunta rin tayo dyan at pag-uusapan ang mga paksang ito. Tama ka kasi habang tumatagal, nag-evolve, lumaki at bumigat ang proyekto. Sa tingin ko, tama rin interpretasyon mo. Hindi na ito pwedeng maging low part ng high-low mix kasi wala na ang high. Kaya sinabi nila, sige, sa high na tayo at baka yung low gawin natin, gamit ang mga drone o kaya Eurofighter. May nagtanong kanina kung bakit kailangang i-develop ang Khan at bumili ng Eurofighter. Una, dahil subok ng eroplano ang Eurofighter. Kilala mo ito ng mabuti, alam mo kung paano ito gumagana. Alam mo kung anong klaseng sasakyan ito, alam mo kung ano ang kaya at hindi kaya gawin, at yung mga pinakabagong bersyon ay medyo multi-role na rin. At nakuha mo na ito at inilagay mo na lang dyan. Habang ginagawa mo yan, mas nagmamature ang Khan, nagiging mas pino, hindi pansinin, at gumagana pa ng iba pang tungkulin. Hindi rin naman masamang ideya yon. At siguro, may iniisip din sila na baka mabigo ang proyektong ito. Bakit hindi? Hindi ko yan mapapatunayan pero posible ring may iniisip sila na baka magkaroon ng problema ang Khan. Kaya magaling Ludzio Ludo, si Tito Ludo, inakala kong alam na ng lahat. Ang low mix ay isang lumang konsepto na muling sumikat dahil sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin nito ay magkaroon ng mga kagamitang mataas ang antas, may mataas na kakayahan na hinahaluan high-low mix ng iba pang mga sistema ng armas. Hindi ko sinasabing mababa ang antas, kundi medyo mas mababa lang. Ganito rin ang isa sa mga konseptong madalas naming binabanggit ni Mirko mula pa nung magkakilala kami, lalo na mula katapusan ng taong 2023. Pinag-usapan na agad namin ang high-low mix dahil bumalik ito sa uso at madalas pag-usapan na yon. May nagsasabi, Typhoon low sa larangan ng aeronautika. Oo, low kung ikukumpara sa isang ika-5 henerasyon. Sa larangan ng lupa, ang low ay ang muling paggamit ng lumang Gepard bilang panlaban sa mga drone sa halip na gumamit halimbawa ng mga Patriot. O iba pang mga sistema na magastos din, pati na rin sa usapin ng presyo, pangpabagsak at iba pa. Ang usapin ng high-low ay lumitaw tulad ng sabi ni Leonardo sa karanasan ng Ukraine. Paano? Napansin nilang nagkawatak-watak ang dalawang halos magkapantay na hukbo. Ang antas ng attrition ay sobrang taas kaya bumabalik sila sa mga sandatang mas simple na agad magagamit ng isang malaking
hukbo. Sa abyasyon, mahirap talakayin ang low dahil laging nakadepende ito sa kung ano ang high. Pero kung may magulat man, naiintindihan ko naman yon. Pero isipin mo, sa Estados Unidos, ang F-15EX ay itinuturing na low, habang ang high naman ay ang F-35. O mga pare, yung F-15EX, ibigay nyo na lang sa akin. Lahat Hornet. Lahat Super Hornet, oh. Isipin mo, ang low ay mga mule na may dalang gamit. Ang high naman ay F-35 at F-22. Pero ano bang pinagkaiba? Yung high, kaunti lang ang napoproduce mo kasi mahal sila, mahaba ang training, mabigat ang maintenance, mababa ang availability ng eroplano kasi kailangan nila ng maintenance tulad ng sa radar coating, yung panlabas na radar absorbent na takip. Yung low, kumbaga. Kasi kung hindi, syempre, masasaktan ng Typhoon, masasaktan ng F-15. Kasi tama naman, mas available sila, mas marami kang magagawa, mas mura sila. Pero Diyos ko, ang F-15-X ay sobrang mahal. Ang Typhoon yata ay higit 110 at 10 milyon kada isa. Pero kahit ganon, hindi siya masyadong sensitibo. Kahit sa simbolikong antas, ano ang kahulugan ng pagkawala ng F-35? Diyos ko! So ano ang mas pipiliin nating mawala? 2 o 3 F-15? Mas mababa ang simbolikong halaga. Mga pare, nakikita nyo na lumalawak na talaga ang usapan dito. Pwede pa nating balikan ng paksa at gustong-gusto namin yon. Pero kailangan nating bumalik sa usapan tungkol sa Cannes. Dahil sigurado rin akong magkakaroon tayo ng maraming views mula sa Turkey, kaya subukan nating manatili sa paksa. Sa paksa. Sige, kaya sa puntong ito, dapat na ba tayo makarating? Napakahalaga para sa Ankara na makabuo ng ganitong plataforma. At oo, sa katunayan, ang Eurofighter ay bibili ng 4,456 na unit. Kaya ano nga ba talaga ang huling datos, ang bottom line? Ang Turkish Air Force ay patuloy na umabot sa kahanghangang antas na modernisasyon. Papunta ito sa isang napakagandang kalidad. Sige, magpatuloy tayo. Mirko, pakiusap, pwede mo ba kaming ipakita ng ilang mga larawan? Ayan, dahil nabanggit ko kanina ang tungkol sa sukat. Alam nyo naman na hindi ko gusto ang basta maglabas ng mga numero o magpakita ng mga table dahil hindi yon nakakaaliw. Mas masaya kung gagawin natin ang paghahambing ng sukat sa scale, syempre pwedeng may ilang milimetro ng pagkakaiba. Pero ang F-22 ay isang napakalaking eroplano. Mas malaki pa ito, talagang malaki. Dito tayo sa sukat ng S-57 at J-20. Sa palagay ko, sanhi rin ito ng paggamit ng mga makina ng F-16 na hindi naman maliit. Hindi lang yon, ang malaking eroplano ay nagbibigay daan sa mas maraming gasolina kaya mas malayo ang mararating at mas malalaking lalagyan ng armas. At mas marami pa. Mas malalaking lalagyan ng armas, saan ba dapat mag-operate ang mga Turko? Mga bandang paligid ng kanilang teritoryo. Kaya hindi ko iniisip na kailangan nila ng operasyon na abot sa libu-libong kilometro. Kung kaya mo nang mag-operate ng 1,000 kilometro, makakarating ka na kahit saan. Israel, madali ka lang makakarating sa Tehran pati sa Azerbaijan. Sabihin mo yan sa Indonesia, ang pinakamalaking arkipelago sa mundo na may mahigit sa 1,000 isla, siguradong kailangan ng bimotor na malayo ang abot. Baka pwede kang pumili. Naniniwala rin ako sa modularidad ng mga bagay. Magkaroon ng mga kompartimento ng armas na ayon sa nabasa ko kamakailan, pwedeng lagyan din ng mga kabitan para magamit bilang mga tangke. Pero hindi ko alam lahat dahil hindi ko nabasa lahat ng dokumento mo. Ibig sabihin, pwede mo silang gawing dagdag na tangke o kompartimento ng armas. Isang uri ng modularidad. Imbes na panlabas ang tangke, ilalagay sa loob sa pwesto ng ibang armas. Tama, mas mahaba ang saklaw pero mas kaunti ang armas. Oo, ayos na ayos. Nang hindi nasasakripisyo ang kakayahan sa stealth.
Tama ka dyan. Kasi isa sa mga mahalagang bagay sa mga 5th generation na fighter jet ay lahat ng gamit nila ay nasa loob. Nasa loob ang lahat. Nasa loob ang mga armas nila. Ang KF-21 Burame ng South Korea na tinalakay natin, palagay ko tayo ang unang nag-usap nito dito sa Italia at isa sa mga nauna sa buong mundo sa channel na ito. Mga 2 taon nang nakalipas. Balikan ninyo ang live na iyon. Bakit hindi pa ito tinuturing na 5th generation na fighter jet? Magiging ganoon din ito. Pero sa ngayon, isa pa lang itong fighter jet na ika-4 at kalahating henerasyon dahil hindi pa handa ang mga weapon by nito, dala-dala pa rin nito ang mga armas sa labas. At dahil dito, hindi pa ito matatawag na 5th generation na fighter jet. Ayon sa karaniwang pagkakaintindi, paalala lang, hindi naman ito simpleng checklist na mga katangian para masabing 5th generation ang isang fighter jet. Maraming marketing din dito. Ginagamit din ito sa komunikasyon ng mga fighter jet tulad ng 5th, 6th, 4th at ika-4 at kalahating henerasyon. Nakakatulong ito para mabilis nating maintindihan ang tinutukoy. Pero wag nating kunin lahat ng hindi ko naman nakikita na may cruise capability ang F-35. Parang wala naman. Pero ipapakita rin ba natin ang susunod na larawan? Ayan, kita mo, naintindihan yon ni Ayo.4K. Pagbati sa Hilagang Silangan. Sige, tungkol pa rin sa paghahambing, bukod sa laki. Kasi hindi mahalaga kung gaano ka kalaki o malaki ka, kundi kung paano mo ito ginagamit. Tingnan ninyo ang mga hugis ng F-22 at CAN. Okay. Mayroon talagang pagkakahawig. Lahat sinasabi ng F-35 ay pare-pareho lang daw sa F-35. Hindi naman. Sa pagkakataong ito, ang CAN ay talagang kahawig ng F-22. Ang KF-21 Burame ay parang mas maliit na bersyon ng F-22. Ganon ang disenyo. Pero bakit kaya? Kasi may mga patakaran na kailangang sundin kung gusto mong bawasan ang iyong radar signature, ang iyong RCS, ang iyong radar cross-section. Ayos, galing mo Winter. Tingnan mo ang layo ng mga makina mo. Sobrang tumataas ang visibility mo ng ganyan. Kaya ang distansya ng mga makina mo ay nagbago depende sa bawat produkto. Ang distansya sa pagitan ng mga makina ay nagbibigay daan maglagay ng bagay sa gitna ng mga ito. Pinapayagan ka rin itong palawakin ang fuselage mo. Pinapapayagan ka ring makabuo ng mas maraming lift dahil tandaan, ang pagsasanib ng pakpak at fuselage ay lumilika ng lift. Oo, tama lang. Pero gusto ko lang ipunto yung konsepto ng distansya sa pagitan ng mga makina na yun dito, yung nakaputi nagsasabi na naman ng kung ano-ano. Gaya ng sabi ni Funari, pero pati siya, pati ang Su-27, pati ang Su-57 ay may ganitong distansya sa pagitan ng mga makina. Ayan, ito lang ang naiisip kong paraan para hindi makaputok ang puti, kita nyo? Pero para saan ba yon? Para makabuo ng lift. Ginagamit ito para makabuo ng lift at lumikha ng espasyo, isang tunnel sa pagitan ng mga makina na nagsisilbing lagayan ng mga armas, isang aerodynamically efficient na solusyon. Kaya ginagamit pa rin ang formula na ito mula pa noong dekada 70 o sa halip 60 hanggang ngayon. Sige, magpatuloy tayo at magpakita ng larawan dahil hindi mahalaga makita ang mukha ko. Heto, isa pang paghahambing ng sukat. Ang Ken, nakikita ninyo, ang TFX Ken ay nasa parehong kategorya ng sukat ng mga mabibigat na fighter gaya ng F-22, Su-57 at J-20 ng China. Lumapit ka na rin sa mga J-20 palagi nating nakakalimutan, pero may mahigit 300 na J-20 at nabasa ko na may plano silang gumawa ng 1,000 J-20. Diyos ko, parang mga baliw silang mag-produce. Bumaba ka na rin para mas maintindihan ng mga follower natin. Tingnan nyo naman ang paghahambing sa pagitan ng F-22 at CAN sa gitna, F-16 at F-35 sa gilid. Napapansin nyo ba? Ibig sabihin, ang pakpak ng F-16 ay kasing laki lang ng elevator ng TFX. Kaya yung horizontal stabilizer o buntot na pahalang ng TFX ni CAN, napapansin nyo ba? Ito ang larawan na nilagay ko para maintindihan nyo kung gaano kalaki ang bagay na to. Kung nakita nyo ng F-16 o F-35 sa personal, ang F-35 ay mukhang malaki pero maliit lang talaga. Medyo mas mahaba lang kaysa F-16. Alam mo ba ang maganda sa modelong laruan? Ako ay mahilig sa MiG-20 full chrome
nung inilagay ko siya sa tabi ng Su-27 o ng flanker. Meron akong Su-33 tapos masabi mo, grabe ang liit pala. Yung MiG-29 sa paghahambing, parang kalahati lang talaga siya. Pero pati yung F-14, napakalaki rin ng eroplano. Dito may Rafale ako, may Typhoon ako. Halos kalahati lang ng F-14. Yung F-14 ang pinakamalaking eroplanong carrier-based sa kasaysayan. Sobrang laki talaga kasi kailangan niya ng mahabang range. Ayos lang na yon. Hindi naman maliit ang F-14. 8 yung Super Hornet, hindi maliit. Maganda at malaki rin kasi dati maliit lang siya. Yung F-14 8 A, B, C, D. Tapos ginawa nila yung Super Hornet, pinalaki nila yung F-14 8 ng 10% at naayos nila yung problema. Mabilis nilang nagawa yon. Oputek. Pag carrier-based sila, magaganda, malalaki at mabibigat din. Maganda ang F-18, medyo mabigat dahil kailangang matibay para sa landing sa aircraft carrier at iba pa. Tama, ano ba ang workhorse ng US Navy? Ang F-18 palaging lumilipad, may napakataas na antas ng pagiging maasahan at laging available. Sige, tuloy tayo sa mga larawan kasi pagkatapos ay nilagay ko talaga ang isang overlay. Syempre, ang MiG-31 ay isang halimaw. Sige, nilagay ko ito dito. Nakakatuwa rin ito. Bakit? Nakakainip ang mga numero. Mas okay ang mga larawan, pero mas nakakainip pa ako. Pasensya na. Ang can na siyang hugis na kulay asul na naka-overlay sa F-22 ay talagang mas mahaba. Ayan, kita nyo kung paano talaga humahaba ang fuselage. Gusto ko ring ipunto na ang F-22 ay hindi talaga kilala sa mahabang range. Medyo yan ang kahinaan ng F-22. Maiksi ang abot. At totoo ito dahil sa huling update na ginawa nila, nilagyan nila ito ng mga stealth na tanke sa ilalim ng pakpak kasi kailangan nilang dagdagan ang range ng eroplano. Kapag nakikita ko ang asul na may buntot, naalala ko agad yon. Ang Su-35 pati na rin halos lahat ng Sukhoi ng Russia, pati ang Su-57 ay may ganong tinik, yung Sting, sa pagitan ng mga makina na may dalang radar. Mga sistema ng electronic countermeasures. Sa kaso ng can at drag chute, hindi pa rin malinaw kung ano ang nasa Sting o espasyo sa pagitan ng mga makina. Mga makina, pag-uusapan natin mamaya dahil marami pa tayong masasabi tungkol dyan. Sino ang nagsasalita tungkol sa ikatlong paa dito? Okay. Sige, tuloy tayo. Ipapakita rin sa gilid ang konsepto. Naintindihan nyo? Nilagay ko na para sa inyo. Sa huli, tungkol sa mga paghahambing, pagkatapos nito, hindi ko na kayo aabalain pa sa mga paghahambing. Tapos, mag-zoom out ng konti. Dito, mayroon tayong 3 sasakyang panghimpapawid na KF-21 Borame ng Timog Korea. Pinapaalala ko ito dahil hindi ito masyadong kilala. Balikan niyo ang live dahil sulit panurin. Pasensya na. Ang F-22 ay nasa kanan at ang TFX ay nasa likod. Malalaking katawan mga pare, dahil bukod sa disenyo, makikita nyo rin sa harap kung gaano kalaki at kahanga-hanga ang sasakyang panghimpapawid na ito. Maganda at malaki, pero hindi ibig sabihin ito ang pinaka-importante. Bakit kaya mahahaba ang landing gear nito? Bakit kaya mas mataas ito kumpara sa iba? Magandang tanong yan. Para masalo ang bigat, malamang. Hydraulikong, lakas at kontrol sa bigat. Kaya kung sobrang bigat nito, makikita natin ang harapang landing gear na may dubleng gulong. Dito, hindi natin ito nakikita, kaya masasabi kong hindi ito problema ng bigat. Maaring ito ay pinili lang ito para sa mga prototype tapos iba na para sa mga nasa final na configuration. Kasama din ang laki ng gulong. Oo, talagang malalaki sila. Pero may epekto rin ng bigat. Pero tandaan natin na mga prototype pa lang ang pinag-uusapan natin. Madali lang palitan ang mga landing gear, madali lang palitan ang mga mekanismo, ang mga gulong, lahat. Kaya tungkol sa detalyeng ito, hindi muna ako magbibigay ng konklusyon, hintayin natin ang mass production. Kasi hindi pa natin alam, masyado pang maaga para sabihin.
Isang bagay ang masasabi ko, habang lumalaki ang eroplano, mas mahirap itong itago. Hindi lang sa paningin, kundi pati na rin sa radar. Kaya hindi ibig sabihin na ang malaking eroplano, sa katunayan ang malaking eroplano, ay maaaring mas mahirap ang gawing hindi madaling matukoy. Mas gusto kong ipakita sa inyo ang mga hugis, pansinin nyo kung gaano sila kahawig sa tatlong eroplano. Naniniwala ako na pati ang pagkakakiling ng mga patayong buntot ay ganoon din. Dito, ginawa talaga ang masusing pag-aaral. Huwag na muna natin pag-usapan ang mga hugis ng air intake. Pare-pareho rin ang mga ito, palading nauuwi sa parehong mga solusyon, naging disenyo na talaga ito ngayon. Tandaan, huwag sumigaw ng pangungopya o iskandalo, normal lang ito. Pinag-uusapan lang natin ang pag-alis ng mga tamang anggulo at matutulis na anggulo at pagtatakip ng makina. Kapag sumilip kayo sa air intake, makikita ninyo may puting bahagi at hindi kita ang mga talim ng kompresor, tama ba? Dahil ang mga talim ng kompresor ay sobrang nagre-reflect, sobra talaga. Ang mga radio wave kaya ay nasasala ng mga tubo na parang ahas, mga S-duct na tubo. Isa na itong solusyon na ngayon ay naging karaniwan na ang mga vertical fin nakatagilid. At saka sa pangkalahatan, sinusubukan ding ihanay ang lahat ng pangunahing linya ng refleksyon ayon sa ilang tiyak na anggulo. Kita nyo kung paano in-apply ang mga solusyon, lahat ng armas ay nasa loob ng katawan ng eroplano. Wala kayong makikitang armas na nakasabit sa ilalim ng mga pakpak. Pagkatapos, syempre, ang lahat ng ito ay tinatakpan ng mga material na sumisipsip ng radar na gumagawa ng malaking bahagi ng trabaho para mabawasan ang RCS. Kaya ito ay para maintindihan natin kung ano ang pinag-uusapan natin. At ano ang magiging papel ng CAN sa antas ng operasyon? Sa simula, ito ay nilikha bilang isang sasakyang panghimpapawid para sa air superiority na unti-unting mag-e-evolve, dahan-dahan, hindi agad magiging multi-role, kaya dahan-dahan niyang makukuha ang kakayahan na magdala ng mga missile at bomba para sa air-to-ground. Magsisisimula tayo sa air-to-air at pagkatapos ay mag-e-evolve tayo sa unang antas. Mayroon bang sinuman? Sa palagay mo, sino nagsasalita? Gagawa sila ng iba't ibang bersyon kasi uso na ngayon na gawing Navy version ang isang armas. Sa multi-role na bersyon, hindi Magpuproduce sila ng iba't ibang block ng kana ito. Sa simula, para lang sa air-to-air. Tapos yung mga susunod na block, magkakaroon ng integration ng mga bagong armas. Pero nakaplano na talaga ang multi-role at kapag multi-role ka talaga. Ginagawa mo lahat, anti-ship, lahat ng kailangan gawin. Tungkol naman sa mga materyales na sumisipsip ng radar, mga espesyal na materyales yan, mga lihim ng industriya na talagang mahigpit na binabantayan sa pangkalahatan. Ang mga materyales na ito, kapag tinamaan ng radio waves, sinisipsip nila ang enerhiya. Ibig sabihin, pinapakalat nila ito sa loob, kadalasan nagiging init. Kaya minsan, may mga cooling system din nakasama. Sa ganitong paraan, naiiwasan bumalik ang radio wave sa pinanggalingan nito. Yan ang prinsipyo ng radar. Bakit ganito ang hugis nila? Para hindi bumalik ang radio wave sa radar na nagpadala nito? meron ng perfectong halimbawa. Para itong Lundberg sphere, ibig sabihin ay may material na halos nakakulong ang radar signal sa loob, pinapatalbok ito hindi pabalik sa pinagmulan, kundi papunta sa ibang bagay. May ilang spear na ikinabit sa ilang drone sa tingin ko nung panahon ng eksperimento sa Ukraine para bawasan talaga ang kanilang bakas, ang bakas sa radar. Isipin ninyo, nako, ano bang pwede kong gamitin na halimbawa? Ito, ang konsepto, madaling maintindihan ng lahat. Alam nyo ba yung sound absorbing panels? Yung malalaking tatsulok na dinidikit sa pader at wedge na ginagamit para magpakalat ng tunog. Ang konsepto, sa madaling salita. Yun na o yun nga. Kung gusto nyo ng mas detalyadong impormasyon, dito na lang muna ako hihinto. Bukod pa ron, hindi rin ako handa sa kimika ng materyales at may mga kaalaman sa inhinyerya na hindi ko sinusubukang matutunan. Mga kaibigan, may gusto pa akong sabihin. Lahat ng mga stealth na teknolohiyang ito na uso ngayon, maaring mabigo
dahil sa mga quantum radar na posibleng magpawalang bisa sa lahat ng stealth na teknolohiya. Pagkatapos dito, nagiging komplikado na ang lahat dahil may kasamang quantum entanglement. Hindi ko ito kayang ipaliwanag ng simple dahil hindi ko rin ito lubos na naiintindihan. Pero tatagal lang ang mga stealth na teknolohiya habang wala pang quantum radar. Malayo na ang narating ng Sina sa usaping ito. Sige, may nabanggit kanina tungkol sa paggamit ng mga drone. Mirko, pakiusap, pumunta ka sa pahina 22 para maipakita natin kung ano ang dapat nitong makasama sa operasyon. Il CAN. Ang tinutukoy nating Manned-Unmanned Teaming ay pagsasama ng mga sasakyang panghimpapawid na may piloto tulad ng isa na may kasamang UCAV o mga drone na pambakbakan, pati mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto para sa labanan. 3 kandidato ang meron tayo. Ito ang Angka 3, itong monomotor na flying wing. Sa ngayon, ito ang Kisilelma na nasa Numacho. Tama ba ang pagkakasabi ko? Ito yung bagay na ito. Bukod pa dyan, ang Kisilelma ay may record dahil ito ang kauna-unahang drone sa mundo na nakapagpakawala ng long-range air-to-air missile laban sa isang jet target. Ilang buwan nang nakalipas. Sa tingin ko, bandang katapusan ng 2025. Kaya maisip natin ang isang mixed formation ng CAN ay maaaring isama ang Kisilelma bilang combat element. Medyo maliksi ang eroplanong ito. Ayan, nakikita nyo ang missile sa ilalim, pero sa pagkakataong ito, bomba ito. Kasi itong drone na ito ay pwedeng gampanan ang iba't ibang tungkulin, katulad ng karamihan sa mga drone. Lalagyan mo lang ng gamit at ipapadala mo para gawin ang mga bagay-bagay. Ang Kisilelma ay fighter jet ng mixed formation, mabilis at maliksing sasakyang panghimpapawid. Ang Angka 3 na kamukha ng flying Dorito na nakita nyo kanina ay tila para talaga sa reconnaissance o pagmamanman. Kita nyo, halimbawa, yung air intake sa taas. Ito ay nagpapakilala ng isang sasakyang panghimpapawid na lubos na nakatuon sa mababang radar observability at may mababang radar observability at iniisip natin para sa high altitude penetration, reconnaissance, mga ganung bagay. Sa isang maneuvered na labanan sa ere, hindi ideal ang air intake sa itaas at halos walang gumagamit nun. Halimbawa, ang mga Tsino ay nagmumungkahi ng GJ-11 kung hindi ako nagkakamali na may katulad na configuration. Ma non è assolutamente un velivolo intero. Para sa maniobra, labanan, liksi at IBP. Makikita natin, ang totoo, pati sa Turkiya ay tinanggap na rin ang konsepto ng MAM para pagsamahin ang mga katangian ng eroplanong may piloto at mga drone na panlaban kaya hindi pinapilotuhan. Ayon kay Tizio Caio, kopya ito ng Italiano-Pranses na Neuron, pero hindi lang yon. Neuron c'è Sino? Pero marami niyan. Meron din sa Estados Unidos mga solusyon na bago sa aerodinamika, halos magkapareho kasi epektibo ang mga yon. Alam ko na parang lahat ay malungkot at halos pare-pareho. Tapos na ang panahon ng ikalawa, ikatlo, ikaapat na henerasyong fighter jet na may kanya-kanyang solusyon. Sa ngayon, kung gusto mong maging stealth, may tiyak kang kailangang sundin na patakaran at wala ka ng ibang pagpipilian. Kahit sa armas, pareho rin ang naging pag-unlad sa dulo. Iisa lang ang solusyon at wala kang ibang pagpipilian, kundi sundin ito. Lahat sila ay may nakatagilid na baluti. Lahat sila ay halos may thermal night vision na PFSDS. May ilan na may varyanteng kayang maglunsad ng mga misil. Lahat sila ay may composite armor, may ilang bagong teknolohiya tulad ng mga Ruso na may sistema ng selula. Pagdating sa T-Labing, 4 armata. Lahat ng kanduraning tangke ay may blowout panel na may mga bala sa likod. Sa huli, nagbabago naman, pero kung titignan mo, hindi naman ganun kalaki ang pagkakaiba ng Abrams kumpara sa Leopard 2 sa itsura. Siguro mas nagkaiba ang mga Israeli dahil sa mga pangailangan nila sa labanan sa lungsod. Kaya na-develop nila ang mga bagay na masama tulad ng mga mortar na naakabit para sa infantry, kakayahang magdala ng infantry at iba pa.
Kaya normal lang na halos pare-pareho ang nagiging solusyon. At pati na rin ang sukat at kalibre, halos pareho rin. Ganon din sa mga eroplano. Medyo nakakalungkot para sa amin na mahilig sa mga eroplano. May asam po si Mirko sa likod na may disenyong walang katulad sa mundo. Hindi na natin makikita ulit ang ganito. Siya nga pala, nag-live din kami tungkol sa A10 na may mga malikhaing bersyon para sa hinaharap. Kung gusto ninyo, balikan ninyo rin ang live tungkol sa mga pinakakakaibang bersyon ng mga kilalang eroplano. Sobrang nakakatawa yon. May mga nasasabi rin siyang medyo kakaiba. Sige, tungkol sa mga armas, anong mga armas ang ginagamit ng Khan? Kaya maari nating isipin ang integrasyon ng lahat ng armas ng Amerika ng Meteor mula Europa. Pero higit sa lahat at ikinagagalak ko, mga armas na gawa sa Turkey. Kaya una, isang short-range missile na may IR guidance na katumbas ng AIM-SIAM Sidewinder o All-27 ng Russia, kaya ang Bosdogan na yon ang tawag dito. Mirko, pakita mo na rin ang larawan dahil hindi ganong kilala ang mga misail na ito. Pero halos magkakamukha rin ang mga ito. Ang Bosdogan ay yung nasa ibaba at ito ang katumbas ng Sidewinder ng ASRAM ng IRIS-T. Para malinaw, ibig sabihin isang missile na pang maikling distansya, Pati ang mga missile ay magkakamukha rin lahat. at siguradong mayroon din itong mga thrust vectoring nozzle kasi ang mga makabagong missile na yon ay ganyan na. At pagkatapos, ang Gokdogan na siya ang katumbas dito ng AMRAAM o baka mas malapit sa Meteor na may ramjet na makina pero masasabi kong katumbas ito ng AMRAAM. Kaya ang Bosdogan Gokdogan, saludo lagi sa Hilagang Silangan dahil dito at pati na rin dito ay marami ring gun Bosdogan. Oo, ito ang mga armas na gawa sa Turkey na tsak na iaalok kasama ng eroplano at isa ito sa mga iyon. Ang Gokdogan, ipinakita ni Klizelma at natalo ang pangimpapawid na target, isang malaking tagumpay sa teknolohiya. May isa pang larawan na, ayan, naka-integrate na sa mga F-16 halimbawa, mga misil na hindi masyadong kilala. Naglagay ako ng 2 dagdag na larawan para makita ninyo kung ano yon. Panlob na armas, 30 defa na kanyon kaya Pranses para pa rin sa Kaan. Dahil may kanyon, hindi man lang nila naisip na huwag maglagay ng kanyon dahil kailangan talaga yon. Malinaw na ngayon na kailangan talaga ito, hindi na pwedeng wala, mahalagang decision ito. Nakakatuwang isipin na hindi nila ginamit ang Vulcan na 20 mm ng F-16 at nakakatuwang isipin na hindi rin nila ginamit ang Rheinmetall BK-27 na 27 mm ng Typhoon. Naglagay sila ng DEFA 30 na kanyon. Hindi ko maintindihan kasi may dalawang pananaw tungkol dyan. Tungkol sa kanyon. May mga gusto ng napakalakas na putok pero sandali lang ang pagpindot ng gatilyo. At may iba naman na mas gusto yung mas mabagal na putok para mas marami kang pagkakataon. Mas gusto nilang gumamit ng mas malalaking kalibre dahil kahit kakaunting tama lang ay nakamamatay pa rin. May gusto ng putok gaya kay Vulcan at may iba namang iba ang trip. Gusto niya ng malakas na putok, pero dito mas may oras ako para pangunahan ang target. Pero syempre, mas kaunti ang volume ng putok, kaya kailangan kong dagdagan ang kalibre. Yung hilig sa 30, may 40, may 47 isa. Itong bagay na talagang Soviet. Perché non Ibig sabihin, kung naalala mo, ang armamento ng KOS ay nagsimula pa sa mga lumang MiG-15. Meron silang 37 at 23. Kung 20 o 27 talagang may hawak silang kanyon sa ilalim na may kakaunting bala lang. Samantalang ang hilig ng mga Amerikano noong panahon na yon ay gumamit ng Browning. Kung titingnan mo ang saber, Browning na 37 at 23, ilan ang meron ng saber? 6 kung hindi ako nagkakamali, 6 o 8. Binabayo ng bala Pinupuno ka talaga. Pero na ito rin ang ideya ng mga Amerikano. Panuorin nyo ang live sa 10 kung saan tinatalakay namin ang kanyon, dami ng bala, at kung paano ito sinadyang gawing hindi eksakto sa live. Nausap na natin ang mahalagang puntong ito sa kanyon. mga bandang ganoon ang area ng pagkalat para matakpan. At saka, dahil ginamit ito, sinadya.
Sa saturation, kailangan punuin kita ng kung ano-ano, siguradong may matatamaan. Iyan ang mentalidad nila. Siyempre, bago tayo magpatuloy, kailangan kong pasalamatan ng sponsor natin na yung gabi. Siyempre, si Incogni. Iniisip ko na kayo, tulad ko, araw-araw nakakatanggap ng mga email, serbisyo, mga nakakainis na otomatikong tawag, sobrang nakakainip. Ngayon, 2 natanggap ko. At nalilito kayo kung paano at bakit kayo napasama sa listahan nila. At tandaan ninyo, tuwing nagre-rehistro kayo sa isang website at libre ang serbisyo, ibig sabihin kayo ang produkto. Kaya ano ang ginagawa ng Incogni? Ang Incogni ay isang serbisyo na nag-aasikaso ng pagtanggal ng inyong personal na datos na nasa online mula sa iba't ibang data broker. Ano ang layunin nito? Bawasan ang dami ng impormasyong nakakalat sa web. Nakakatulong ito hindi lang maiwasan ang pagbebenta ng datos para sa marketing, kundi pati mabawasan ang spam sa email at mga hindi kanais-nais na tawag. Mas kaunting datos online ay nangangahulugan ng mas kaunting posibilidad ng pagpo-profile, pati na rin ng pagbawas ng panganib ng mga nakatarget na pag-atake gaya ng phishing. Si Incogni ay hindi nagbebenta ng datos tulad ng ibang serbisyo. May maliit na bayad pero mas mura gamit ang aking discount code, 60% na diskwento. Tingnan ang link sa description, chat o nakapin na komento. Suportado nyo rin ang channel. Kaya tandaan, kung hindi nila kayo makita, hindi nila kayo magagambala. Ang Incogni ang sagot sa mga problema natin. Ginagamit ko ito, ayos naman ang karanasan ko, mga $56 o euro kada buwan, mga ganon. Kung gusto mo ng taunang bayad, mas mababa pa dahil tinanong nyo. Ginagamit ko ito, nilagay ko ang phone number ko kay Mrs. pati emails at masasabi kong gumaan talaga ang buhay. Isa ito sa mga serbisyo na talagang kapaki-pakinabang para hindi ka na istorbohin ng mga nakakainis na call center. O naman, si Dario Di Francesco ay nagtatanong kung magkano ang presyo. Hindi ito tungkol sa presyo o gastos, kundi sa halaga. Napakataas ng halaga nito, lampas pa sa presyo. Gaano karaming oras ang hindi mo nasasayang? Gaano kahalaga ang ibinibigay mo sa... Ayan, ito dapat ay balikan ko mula sa umpisa. Anong halaga ang ibinibigay mo sa iyong oras? Malaki ang halaga na ibinibigay ko, kaya mas gusto ko makatanggap ng 10 tawag na mas kaunti kaysa mantipid ng €6. Yung hindi ka ginagambala, hindi ka iniisturbo habang may ginagawa ka, hindi matutumbasan yon, hindi matutumbasan. Usapin ito ng halaga, hindi presyo. Mabubuhay ka kahit wala ang €50, pero gaganda pa rin ang buhay mo. Sige, balik tayo sa Kan. Kanina si Mirko ay nagsasalita tungkol sa elektronika. Ang elektronika, aba, napakarami nito sa eroplanong ito at hindi pwedeng iba kasi ang isang fighter ng ika-5 henerasyon ay isang lumilipad na computer. Halimbawa, mayroon tayong radar na ESA, ibig sabihin ay elektronikong iniskan ito, gawa ng Asensan kaya Turko ito. Ang pangalan nito ay Murad 600. Isang radar na may kakayahang panghimpapawid at panglupa, kayang magmapa ng lupa at kayang magsagawa ng electronic warfare. Meron ding passive suite dito. Muli, ang F-35 ang naging huwaran, kaya meron tayong infrared search and trap. Ibig sabihin, isang infrared system para maghanap at mag-lock ng target. Ganap na pasibo, wala nito ang F-22. Palagi itong pinaniniwalaan ng mga Europeo at Ruso. Hindi naniwala rito ang mga Amerikano noon. Saka, nalang nila ito muling natuklasan. Siyempre, mayroong radar warning receiver na lahat ng ito ay naka-integrate sa isang suite ng auto-protection. Ang mga radar warning receiver ay simpleng mga antena na tumatanggap ng mga pinagbumulan ng radar at nagbibigay ng alerto sa piloto base sa natatanggap nila. Matagal na nilang kayang matukoy ang radar signal ng pasibo, mga 50 taon na itong ginagawa. At sa usapin naman ng pananaw ng piloto, helmet at pananaw. Kaya, yung pananaw na tulad ng sa F-35, yung 360 degree na pananaw, hindi ako sigurado kung meron sila nun. Siguradong meron itong sistema ng pagtukoy ng mga paglulunsad, parang EOTS. Kaya ito ay isang electro-optical na sistema para sa pag-target at pati na rin sa pagbibigay ng babala. Yung mga bilog na nakikita natin sa ilalim, So yung mga bilog ay maaring IRCM. Ibig sabihin, halimbawa, meron ito sa Su-57.
Mga laser ito, mga directional countermeasure, kadalasan gamit ay laser kung tama ang pagkakaalala ko na tumatama sa seeker head ng mga infrared guided na missile. Kaya ang gamit nito ay para iligaw, guluhin ng mabuti sa teorya ang mga ulo ng mga missile na may gabay. Isang bagay na wala sa F-22. Ilang mga helicopter, halimbawa ang Phoenix, meron nito. Ang DIRCM meron din. Hindi lang siya, meron din ang CAN. At ito ay isang maliit na bola. Pagkatapos may iba pang mga bola na mga sensor na sinusubukang tukuyin ang infrared na bakas ng paparating na missile. Dahil ang isang infrared na missile, gaya ng infrared na surface-to-air missile ay passive. Hindi ito gaya ng missile na ginagabayan ng radar na naglalabas ng radar signal. Passive ito. Paano ko ito makikita? Kailangan ko ng sensor na kayang tukuyin ang infrared na bakas ng missile na nakatutok sa akin. At ito ang sistema na marahil ay hindi gumana ng maayos sa pinag-iinalang posibleng pagkasira ng isang F. Sinasabi mo yung F-35, ang F-35. Dahil ang F-15, ako, Hindi ako gumamit ng mastanga o ng bagay na naghahanap ng init. O kaya isang missile na lupa-hangin na may loitering function na may turbogeto, hindi rocket. Isang turbogeto na kaya naglalabas ng medyo malamig na hangin, medyo malamig, kaya hindi ito nakikilala bilang banta ng onboard na sistema. lahat yan ay mga teorya mga pare. At marami akong alam na teorya. At ito ang teorya ko tungkol sa Iran. Para sa Iran, isang surface-to-air missile na pagkatapos ilunsad ng rocket ay iikot sa isang lugar, parang hybrid ng missile at drone, naghahanap ng target na panghimpapawid gamit ang maliit na jet engine bilang propulsion. Mahirap itong matukoy pero ito ang personal kong teorya. Malaking gamit ang artificial intelligence sa pamamahala ng mga banta mula sa direktang paglaban gamit ang countermeasure hanggang sa pagfilter. Para maipakita sa piloto ang isang larawan ng sitwasyon na malinaw, malinis at nakaayos ayon sa prioridad para sa piloto. Ang tinatawag na situational awareness na dapat taglayin ng piloto sa pinakamataas na antas hanggat maaari. Hindi ba nila gagamitin kahit ang artificial intelligence lang? Sobrang dami. Ang artificial intelligence ay sinasabing, oh, bata. Ako, hindi ko pa nakikita ang eroplano na masasabi mong, oo, eroplano yan, pero walang piloto. Ibig sabihin, talagang ginawa para maging 100% pinapatakbo ng artificial intelligence. Medyo maaga pa. Sa ngayon, ang artificial intelligence, base sa alam ko, pero handa akong itama at masaya akong maitama, ang artificial intelligence sa ngayon ay hindi pa kayang hawakan ang lahat. Gayunpaman, mabilis na itong lumalapit. Mayroon na tayong mga F-16 sa Estados Unidos na kayang makipaglaban sa ere at magsagawa ng mga komplikadong operasyon ng mag-isa. Sa kabila nito, sinasabi na ang artificial na intelihensya ay hindi dapat pumalit sa piloto kundi maging katuwang lang. Hanggang ngayon, sa susunod na 10 o 20 taon, makikita natin ang takbuhan ng mga bagay. Sinasabi ngayon na di pa kaya ng artificial na intelihensya ang lahat, pero nakalatag na ang landas. Pinag-uusapan natin ito dito sa channel na yung 2024 habang tinatalakay ang mga unang UCAV at sa tingin ko noong paman, sa 2024 ang Laging panalo ang artificial na intelihensya kumpara sa piloto dahil kaya nitong magmaniobra sa CMG ng walang pagod, samantalang ang piloto naman ay nagba-blackout. Maaari ka ring magkaroon ng lahat ng tulong mula sa artificial na intelihensya. Pero kung wala ang iyong piloto, gumawa ako ng artificial na intelihensya na kayang suriin kung anong klaseng manyobra ang ginagawa ng kalaban at maintindihan kung tao ang nagpapatakbo. At kaya niyang pilitin itong gumawa ng di niya kayang tiisin. ayos lang, sige lang. At tama namang napansin dito sa mga komento, Diego Barbaresco. Isa baka nagkakamali ako, pero sigurado akong nabasa ko na ang F-47 ay maaring opsyonal na may piloto. Opsyonal na may piloto. Tama, pero pati na rin ang Su-57, pati na rin ang Su-75 na siya nakababatang kapatid ng Su-57. Single engine na ginawa para sa export at mukhang nasa prototype stage pa lang.
pati na rin ang Tempest GCAP Global Combat Air Program na pinagsasama ang UK, Italia at Hapon, kasama pa ang iba na maaaring sumali pa. Mukhang maaari rin siya maging handa para gumawa ng isang bersyon na walang piloto. Sa dami ng benepisyo nito, darating ang panahon na may AI na kayang gawin lahat. Maaga pa, pero dito na tayo patungo at sinasabi na natin ito mula 2024 pa. Hindi dahil mga manghuhula kami, kundi dahil nagsasaliksi kami. Sige, sitwasyon ng programa. Ang unang prototype na tinawag na P0 ng CAN ay lumipad noong 2024. Sa ngayon, mayroong dalawang prototype, P1 at P2 na gagamitin para sa static na pagsubok sa lupa, pero nagbibigay na ito ng ideya tungkol sa magiging pinal na sasakyang panghimpapawid. Sa madaling salita, ginamit ang P0 bilang isang demonstrator. Ang P1 at P2 ay halos pinal na mga prototype ng pinal na sasakyang panghimpapawid at nagkaroon ng iba't ibang pagbabago sa estruktura. Halimbawa, pinalapad ang fuselage nila. Sino nga ulit nagsabi kanina na malaki ang pagitan ng mga makina? Ayan, pinalaki ito mula sa P0 yung puti sa kanan papunta sa kulay abong P sa P1 at P2. Nagkaroon ng pagpapalapad ng fuselage sa pangkalahatan, pinalitan din ang horizontal stabilizer sa buntot para sa aerodynamics sa radar cross-section. Sila ang nagkalkula, sila ang nagdesisyon na mas mabuti ito, wala akong detalye. Inilipat din ng kaunti paatras ang air intake kaya may ilang pagbabago na ginawa. Pati ang ilong ng eroplano. Medyo pinalaki ang ilong ng eroplano para magkasya ang radar na may mas malaking antena. Mas malaking radar ay nangangahulugan ng mas maraming transmitting at receiving elements na independent kaya mas malawak ang coverage na makukuha ko. Sabi ni Falcon sa akin na kailangan kong pag-usapan ang F-23O, marami talagang pwedeng pag-usapan tungkol dito siguro. Naalala ko pa ang kompetisyon ng F-22 at F-23 dahil sapat na ang kanda ko para maalala yon. Nandoon ako. Kaya malinaw ko natatandaan dahil nandoon ako. Ako noong araw na yon sa Gaugamela. Nandun talaga ako, natatandaan ko yon. Dumudugo ako. Natatandaan ko, binabasa namin dati ang Aeronautica e Defesa para sa ganito noong andyan pa yon. Sige, gagawa pa sila ng 3 prototype sa huli. Kaya parang, ayos. At nailagay ko rin ang larawang ito. Ayan, kita nyo ba ang P1 at P2? Sa P1, pinalawak nila ang distansya sa pagitan ng mga makina, nagbigay sila ng mas maraming espasyo. Subukan mong intindihin kung ang dahilan ay dahil lang sa aerodinamika o dahil in-update nila ang uri ng armas na ilalagay sa loob. Hindi ko alam. Iba trabaho ko. Hindi ako sa TAI nagtatrabaho. Quindi Kaya ang P0 ay isang bagay, ang P1 at P2 ay ibang bagay naman. Yung 3 prototype na susunod, sa tingin ko mga 1 taon pa, dapat ay magkakaroon na ng mga final na makina. Kasi paalala ko lang na lahat ng makina na nakikita nyo dito ay makina ng F-116, mga makina ng F-110. Ayos. Isang napakagandang paksa. Kung gagamitin ko ang mga salita ni Einstein, hindi ko alam kung anong mga armas ang gagamitin sa susunod na digmaan. Pero tsak na mangyayari ito habang nakaupo sa sofa. O mula sa lamesa ng trabaho. Para magkaintindihan tayo, lumaki ako na ang ideya ko ng sundalo ay parang kay Rambo. Parang kay Arnold Schwarzenegger. Sa totoo lang, mas kahawig ito ni Fat Thor, yung sa inaharap. Naalala mo nung tumaba siya at malaki tiyan dahil sa beer? Oh. Sa wakas, may superhero na makaka-relate ako. Heto, nagbibiro kayo, pero totoo yan. Ilang interview na ba ang ginawa ni Mirko sa mga drone operator na nag-operate sa Ukraine? Ilang manlalaro ng video game ang kinukuha para doon dahil mas mahusay silang natututo. Nakita ko na to dati sa ARMA, yung unang America's Army, na isa ng FPS na talagang ginawa para sa training ng military. May collaboration na nun. Noon, talagang para lang sa ilan yon. Pero ngayon, tanggap na yung mga magagaling magmaneho ng tangke, maging piloto o drone operator, ay mga gamer.
Dahil sa reflexes nila, pati na rin sa kaalaman at muscle memory, lalo na pagdating sa paggamit ng console, joystick at iba pa. Siyempre, pupunta ako sa makina kasi ilang beses ko na itong nabanggit pero di ko pa talaga napag-uusapan. Sa ebolusyon, ang makina ang sentro. Bakit? Sa ngayon, ang CAN ay lumilipad gamit ang mga makinang F110 at 10. Kanina sinabi ko F100 sa simula ng live. Pasensya na. F100 at 10 talaga. Isa itong F100 at 10 mula sa F-16 pero mula sa Block 30. Kaya mga bandang kalagitnaan ng 2035 dapat nilang ikabit ang pambansang makinang Turkish na tinatawag na TF-35000 na makikita ninyo halimbawa sa pahina 35 kung gusto ni Mirko na ipakita ito. Ang makina, itong TF-35000 na gawa sa Turkey dahil ito na nga, ito ang makinang ipinakita noong katapusan ng 2025. Sa totoo lang, ang ginoong nagpapakilala nito ay si Mirko Davik. Tingnan mo, gawin mo ng ganito ang sombrero. Kamukha mo ba? Taso, kamukha mo. Yung makinang yon ang magtitiyak, mas moderno ito kaysa sa F110 syempre. Magtitiyak ito hindi lang ng mas mataas na lakas, kaya yung Super Cruise na inaasahang nasa paligid ng Mach 1.6, kundi pati na rin ng mas mataas na kahusayan. Dahil ang trend sa lahat ng bagong makina ay hindi lang mas malakas, kundi mas mahusay din. Ilang taon na ang nakalipas, sa tingin ko, noong 2024 sa simula, nag-live tayo tungkol sa mga fighter jet ng ika-6 na henerasyon at doon pinag-usapan ko rin ang tungkol sa mga makina para sa mga fighter jet ng ika-6 na henerasyon. Kung gusto ninyo, balikan ninyo yon. Isa yon sa pinaka-pinapanood na live sa channel. May bahagi rin dun na tinalakay ko ang triple flow, pag-generate ng kuryente at iba pa. Hindi ko na uulitin para matapos na tayo. Pero iyon ang ideya. Dito ang direksyon. Pero isang matalinong bagay na ginawa ng mga Turko ay ang pagkakaroon ng perpektong pagpapalit-palit sa pagitan ng TF-35000 at F110 kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Paano kung may pumalya? Kung sakaling pumalpak ka, pwede ka pa rin bumalik doon sa isa. Siyempre, o kaya naman kung sakaling may lumabas na nakatagong depekto ang TF-35000 at kailangan mo, pwede mong gamitin ang F110. Mas mabuti na yan kaysa wala, di ba? May tanong ako, paano kung baklasin ang makina ng F-16 o gumawa ng sariling bersyon sa bansa? Pwede mo ba talagang sabi ika-5 henerasyon yon? Gaano mo ba talaga kayang baguhin ang makinang yon para magawa ang pagbubukas ng mga nozzle katulad ng ginagawa ng sa F-22? Kaya mo bang umabot sa ganung pagbabago simula sa makinang yon? Oo, pero gamit ang F-16 na makina hindi mo magagawa yan. Kung ikakabit mo, ayan, isa pa sa mga malaking tanong ay kung magkakaroon ba ng mga umiikot na nozzle ang TF-35000 o hindi. Hindi pa alam. Pwedeng o, pwedeng hindi. Pwede namang gawin yan kasi ilalagay mo lang sa labas. Gaya na nakikita natin sa kaso ng SU-57 ay, pasensya na, yung SU na meron, yung 35 meron, tridimensional pa nga. Kaya gumagalaw, kaya nilang kontrolin ang 3 axis ng pag-ikot ng eroplano. Hindi lang 2, tulad ng sa F-22 na kaya lang gumalaw ng ganito. Tama ba? Yung mga Ruso, kadalasan, kaya talagang gumalaw ng buo at kaya nilang kontrolin ang galaw ng eroplano sa 3 axis. Kaya tinatawag silang tridimensional, hindi bidimensional. Pwede mo naman gawin yon. Pero usapin din yan ng balanse ng eroplano. Kasi lahat ng inilalagay mo sa dulo ng makina ay mabigat talaga. Pisikal na mabigat. Kaya kailangan talagang i-manage. Kailangan nitong tiisin ng init at iba pa. Sobrang bigat talaga nito. Kaya kailangan mong tiyakin kung ang eroplano ay talagang balanse sa ganoong paraan. Napansin nila ito kaya idilapit nila ang kabina sa katawan. Para magkaroon ng mas magandang balanse. Kung napansin mo, dati ay mas nakausti ang ilong sa unahan. Pinaikli nila para mas maganda ang balanse. Siguro dahil alam nilang dadagdag ang bigat sa likod. Maaring ganon. Kailangan ding tingnan kung anong uri ng thrust vectoring ang gagamitin nila. Kung yung bidimensional na bumalik sa uso sa Su-57 mukhang ganon o kung gagamitin nila yung Russian style. Gumagalaw ang mga nozzle sa espesyal at komplikadong paraan.
Hindi pa ako sigurado kaya hindi rin ako magbibigay ng tsak na opinyon dito. Ngayon tungkol sa paglalarawan dahil ngayong gabi, ayan, sabi ni Falcone. Ang super maneuverability ay kinahuhumalingan ng mga Ruso kahit may physical na limitasyon ayon kay Falcon. Pero ayon sa mga estadistika, lalong nagiging pangmalayuan ang mga labanan. Tungkol dito, nag-live kami ni Mirko noong 2024 at inanalisa gamit ang estadistika kung paano ang labanan. Simula ikalawang digmaang pandaigdig sa Vietnam, pati paglayo ng mga distansya at bapo. Tama, kaya hindi ako tataya sa trust vectoring. Pero hindi ko alam, depende sa kanila. Wala akong sinasabi, hindi ko alam. Sa madaling salita, ito ay isang sasakyang panghimpapawid na may mababang radar observability o radar invisibility. Sa katunayan, naglagay ako ng ilang larawan para ipakita sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging 5th generation fighter, pagkakaroon ng mababang radar reflectivity at bilipe. Dito, ayan, sinubukan kong ipakita sa inyo kung paano ang mga linya ay lahat naka-align, lahat pareho ang anggulo, pati na rin sa mga pakpak, kaya pati na rin sa mga kalahating pakpak, sa horizontal stabilizer sa buntot, pati na rin sa itaas na bahagi ng air intake. Kita nyo kung paano lahat ay naka-align, pero naka-align din ang mga bisagra ng mga gumadalaw na bahagi. Dito ay pinakita ko sa inyo ang harapang bahagi. Makikita nyo kung paano lahat naka-align. Sa ganitong paraan, Dario Di Francesco, nakatutulong ito na ilihis ang mga radar waves palayo sa ibang anggulo mula sa kanilang pinagmulan. Hindi naman lahat ay nagagawa gamit ang geometry. Ang geometry ay bahagi lang ng trabaho. Hindi krimen ang geometry, paalala lang. Ang heograpiya pero hindi ang geometry. Geometry ngayon, hindi na gaanong uso. Sa totoo lang, geometry baka hindi ganun kahalaga. May mga materyales din na sumisipsip ng radar. Maraming dapat isaalang-alang para sa low observability. Halimbawa, dito nakalimutan ko. Nabigyang diin ang tinatawag na chin. Ibig sabihin, yung tiklop na nakikita ninyo sa ilong ng sasakyang panghimpapawid at nagbibigay ito ng hugis na parang rombo. Makikita ninyo na may malinaw na linya na naghihiwalay sa sasakyang panghimpapawid at dulo ng radome. Makikita ninyo ang matalim na gilid doon. Iyan ang malinaw na paghihiwalay na tinatawag na chin ng mga solid o baba. Nakakatulong din ito para magkaroon ng malinaw na paghahati ng mga anggulo at para itulak ang mga alon. Radar, sinusubukan kong gumamit ng pinakasimpleng salita. Isipin ninyo ito, kung ang isang radar sa lupa ay tumama sa'yo, ibig sabihin isang bagay na nakahilig, may posibilidad na lumihis ito. Kung ito naman ay nasa itaas mo tulad ng isang AWACS, isa pang eroplano at ADP, kailangan mo magkaroon ng ibang hugis dahil kailangan mo magpalihis ng alon na nanggagaling mula sa itaas. Sa harap ng seksyon, ginawa ito para magkaroon ng pinakamaliit na surface area. Kaya ganoon ang mga hugis sa itaas, ibaba, likod at harap. Ginawa ang mga ito para i-deflect ang particular na signal na dumarating mula sa direksyong iyon. Dahil dito, magkakaiba ang mga ito at parang salamin ng isa't isa. Ibig sabihin ay talagang baliktad sila. Sa madaling salita, Tama, simple lang. Teka lang, kita mo yung kulay okra na bagay sa harap ng cockpit. Yun ang infrared sensor, ang IRST, Infrared Search and Track. mentre sotto si vede poco. Pero sa ilalim ng ilong dito, kulay okra pa rin. Yun ang electronic targeting system na nagsisilbi ring laser designator sa mga misyon ng pag-atake sa lupa. Yan ang kinopya ng lahat mula sa F-35 kasi halos lahat na ngayon meron yan. Pati mga bagong Chinese fighter jets, meron na rin sila niyan. Kaya dito, malinaw din ba sa inyo kung anong ginagawa niyan? Lahat ng bagay tungkol sa eroplanong ito, sobrang hawig sa F-22, maliban sa mga sensor. Halos lahat ay talagang parang F-22. Ang F-35 hindi masyado, kasi ibang-iba talaga ang F-35. Pati ang air intakes ay medyo iba, pati ang hugis ng cockpit. Pero mas inspirado talaga ito sa F-22. Sasabihin ko, at hindi ko sinisisi ang kahit sino, Diyos ko. Sige, ano pang natitira? Ang pagkakahiwalay ng mga makina, para saan ba ito?
Kagaya ng sinabi natin, ito ay para magkaroon ng espasyo sa fuselage. Sa isang banda, kung sakalin sa hinaharap, ay may patupad ang vector thrust. Kapag mas malayo ang pagitan ng mga makina, mas malakas ang leverage mo sa roll. Pwede mong i-orient ang mga makina sa ganitong paraan at matutulungan mo ang pag-roll ng eroplano. Ito, ayan, naglagay ako ng dalawang larawan para ipakita talaga ang pagitan ng dalawang makina sa fuselage. Naglagay ako ng larawan na may at walang afterburner para magdagdag ng konting tula at konting pornografiya sa oras na to. Gusto rin nating makita ang mga larawan at video. Nagbibigay ito ng malinaw na ideya sa configuration at kalinisan ng eroplano. Walang antena. Lahat ng mga umbok ay bilugan. Ginawa talaga ang napakalaking trabaho ng engineering para maitago lahat ng nagpapalaki ng RCS. Tuloy lang tayo, 1 oras at kalahati na palang lumipas. Hindi ko inakala, tama ka. Tuloy lang tayo. Akala ko magiging maikli ako kasi konti lang masasabi sa eroplanong ito. Heto ang sabungan, ang loob ng eroplano. Kasi kung hindi ko sasabihin, hindi maganda. Kasi sinabi kong cockpit, mataas ang posisyon, wala itong likurang tanaw. Kita nyo, hindi na tayo. Katulad ng isa, habang tinitingnan ko mula sa likod, naisip ko lang na pwede pala magtago ng sensor at iba pa para hindi magdulot ng drag. Pero naalala ko talaga yung umbok na parang sa Ruso. Ang MiG-21, pero pati na rin ang F-35 ay meron din. Pero pati yung kanya, yung F-35 niya, meron din yung umbok na yon. O-35, Su-34. Sorry, Su-34. Dahil pang-ataking eroplano ito, hindi nito kailangan ng bubble canopy. Kaya may bubble canopy para makita mo ang likod kapag tumalikod ka. Sa mga modernong eroplano, unti-unti na itong nawawala gaya ng nabanggit mo. May mga kamera na ipinapakita sa helmet ng piloto ang nakikita nila kapag lumingon. Kaya parang transparent ang eroplano sa piloto. Tumingin ang piloto sa paligid at ipinapakita ng imahe sa kanya kung ano ang nakikita ng mga kamera mula sa anggulo na tinitingnan niya. Iniisip ko na baka may ganitong solusyon dito dahil ang eroplanong pandigma na ito ay kahit sa simula man lang para sa air superiority. Kaya hindi magandang ideya na walang magandang visibility sa likod, siguradong nakahanap sila ng ibang paraan para mas solusyonan ito. May head-up display ito ang piloto, pero iniisip ko na mayroon din siyang helmet na. Dahil sa laki nito, malamang may mga larawan ding ipinoprojekta direkta sa visor. Oo, ayan. Iniisip ko na gumawa sila ng ganitong klase ng bagay. Pero kaya lumabas ng piloto mag-isa. Minsan, kahit kasama ang kaibigan, pwede siyang lumabas kasama kahit sino ang gusto niya, babae man o lalaki. Sino ba ako para limitahan ang kalayaan ng piloto? Hindi ko alam. No, scherzando. Palaging sabay silang pumupunta sa lugar, magkasama lagi. Pinag-uusapan niya yung sikat na maliit na hagdan na kailangang ilabas. Oo. Sana hindi yung maliit na hagdan ng MX na mahal tulad ng kotse. Di ko maintindihan bakit mahal yon, maliit na hagdan lang naman. Madali lang kasi ikaw nagbabayad niyan. Madali lang. Napakadali lang. Pero dito, may integrated na hagdanan based sa pagkakaintindi ko at may sense din naman. Oo, kita mo, may maliit na integrated na hagdanan na pumapasok din sa eroplano, maganda at maginhawa. Ito ay isang larawan na nagpapakita rin ng buong harapan ng cockpit para mas ma-appreciate mo. Pasensya na, nakalimutan kong ilagay ang larawan nung sumakay si Erdogan sa loob. At ito ay isang bagay na nakalimutan kong gawin, pero pag-uusapan ko rin yan mamaya. Kanino ang pirma na yan? Akin yan, sabi ko. Lansaro, halika at pumirma ka. Sikat ka, halika at pumirma ka. Maaring kay talaga yan. Nasanay ka na, mula nang mag-conference ka, pumipirma ka ng mga libro, hindi ba? Hindi ako makalakad, hindi ako makalakad. Sabi ni Leone de Lernia, sumalangit nawa, hindi ako makalakad, hindi ako makalakad. Nagkakamali ang mga tao. At kaya, may isang interesting na imahe dahil si Erdogan mismo ay sumakay dito. Sa unang pagkakataon na ipinakita sa publiko ang eroplanong ito at ito ay isang napakalinaw na senyales. Kapag nagro-roll out ng unang eroplano, si Erdogan ang nagtulak nito.
Maraming dahilan dito, lalo na sa politika at diplomasya na ipapaliwanag ko mamaya. Maganda rin ang cockpit. Napakakaunti ng impormasyon. Wala akong nahanap na tsak. Totoong larawan na makakapagsabi sa akin na ito ang cockpit ng Khan. Ito ay larawan na nakita ko dati. Maaaring may saysay ito dahil sa dalawang dahilan. Una, ang control stick ay nasa kanang bahagi, hindi sa gitna, at ito ay minana mula sa F-16. Ang mga piloto ng F-16 na lilipat sa Khan ay sanay na ang control stick ay narito, hindi sa gitna, kaya maaring may saysay ito. At pagkatapos, pangalawang palatandaan, ang LED, Large Area Display, na parang telebisyon na nakikita ninyo sa harap, at ito ay isang malaking screen, Large Area Display, napakalawak at lubos na nako-configure. Na pumalit sa mga luma at maliliit na MFD. Pero napapanood mo ba ito sa Netflix? Oo. Kapag malakas ang signal at malapit sa satellite, mas malinaw ang kuha. Kaunti lang ang mga kontrol, kaya malinis ang cockpit. Kalimutan na natin ang mga orasan noong dekada 70 at 60. Wala na talagang iba, oo. Dito, lahat ay elektroniko na. Dako na ako, Falcon, sa usaping pandaigdigang merkado dahil ito ay isang kawili-wiling bagay. Yung F-labing 4, di ba? Yung mga lever, ang 10. Hindi. Ang 10A, yung unang bersyon. Darating din ang panahon na kailangan nating talakayin ang ika-4 na henerasyon. Ibig sabihin, tulad ng F-labing, 4 na unang eroplano ng ika-4 na henerasyon. Mas advanced naman ang F-labing 5 at F-labing 6 na lumabas pagkatapos ng ilang taon. Dekada 70 noon at mabilis nang umuunlad ang elektronika. Ayan ang side stick. Tinatawag itong side stick ang kontrol na nasa gilid. Sige, pupunta na ako sa potensyal na komersyal kasi matagal na akong kinukulit ni Falcone at tama lang na gusto niyang malaman. Una sa lahat, tagumpay sa Indonesia. Walang sinuman ang nag-asahan ng order na patnaput, walang Khan, bigla-bigla lang. Ibig sabihin, napansin mo, ang Indonesia ay bumibili, parang hinihingi nilang iregalo, ika nga, ang ating aircraft carrier. Kumikilos talaga ang Indonesia. Kailangang kumilos ang Indonesia dahil nasa rehiyong Pasipiko ito. Lalo pang gumugulo dahil sa China at Estados Unidos na di mo maintindihan ang mga intensyon. Pero ang Indonesia ay parang isang manok na pugot ang ulo. Ibig sabihin noong una ay mukhang bibili sila ng F-15EX mula sa Estados Unidos. Kinansela, kinuha ang Khan. Pagkatapos bumili ng Rafale at kasosyo rin sila sa pag-develop ng KF-21 Buram kasama ang South Korea. Kaya ang Indonesia, kung titigil sila dito, kung hindi na sila bibili ng iba pa, 3 pangunahing fighter jet ang meron sila. 3 supply chain mula sa 3 magkaibang bansa, 3 magkaibang pagsasanay, 3 ganap na magkaibang sistema. Good luck! Naintindihan ko ang pagkakaiba-iba. Pero mula sa logistics, hindi ito epektibo. Kapaki-pakinabang sa ating mga tagapagpaliwanag ang kwentong ito. Ito ay klasikong halimbawa na ang procurement ay hindi lang technical, minsan based rin sa personal na gusto o opinyon. Sa panahon na yon, sa abalang multipolar na mundo, ang pagpili ng procurement ay nagpapakita ng pampulitikang kagustuhan ng gobyerno. Gusto ko bang umayan sa Estados Unidos? Bibili ako doon. Ayokong umayan kahit kanino. Bibili ako dito, doon at sa iba pa. Ganito, hindi ako nakatali sa kahit sino at hindi pwedeng akusahan. At kung putulin niya ang aking supply chain dahil may ginawa akong mali, ayos lang, pupunta ako sa isa pa. Kasama rin ang Sina sa laban para sa Indonesia. Gamit ang J-10, hindi sila napili, pero Noon ay umaasa pa sila sa tingin ko. hindi, pero delikado yon. Mahalaga rin na hindi na pinukuha ang F-15X, di ba? Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung ano ibig sabihin nun. Alam ko naman. Pero may pera ang Indonesia para bumili. Mga kaibigan, tingnan nyo kung ano-anong mga bansa ang pinakamabilis ang paglago sa mundo. Kasama ang Indonesia sa mga yon. Parehong sa bilang ng populasyon at sa GDP. Sa totoo lang, buong Pasipiko at Timog Silangang Asya matagal nang lumalago, mga 20 taon na. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Obama ang pivot sa Pasipiko noong 2010 ay ito mismo. Ibig sabihin, kinikilala natin na doon napupunta ang sentro ng ekonomiya, kalakalan at politika ng mundo.
Sa totoo lang, nagsulat kami ng libro tungkol sa Pasipiko. Alam ko yon. Mga kaibigan, binili niyo na ba yon? Kailangan kong bayaran ng kuryente rito. Bilisan nyo, pakiusap. Ang hamong Pasipiko sa Amazon. Huwag palampasin. Ayos. Tuloy tayo. Anong silbi ng CAN sa komersyal na antas? May silbi ito dahil ito ang kontra F-35, kontra KF-21 at kontra J-36 ng China. Isa ito sa mga bagong fighter jet na pwedeng maging kawili-wiling alternatibo. Bakit hindi? Kung hindi mo kayang bilhin ng F-35 o wala kang akses sa mga eroplanong yon at ayaw mong bumili ng Su-57 ng Russia dahil hindi ka nagtitiwala, narito ang Turkey na hindi naman superpower, hindi naman ang galing niya. Ang ganda ng librong ito. Wala ito sa akin na yon kaya hindi ko na ipakita sa inyo. Kaya ang Turkey ay maaari ring pumosisyon sa politika bilang alternatibong tagapagtustos. Maaring sabing maganda o pangit ang eroplanong ito. Hindi ko gusto itsura, pero hanggang dun lang ang halaga ng itsura nito. Pero hindi tayo titigil dito. Bakit? Sino pang mga kasali? Azerbaijan, na malapit sa Turkey, na maaring maging kasali rin sa paggawa ng CAN, at Pakistan. Saan? Noon ay masaya na sila sa mga gamit ng mga Chino, ang Pakistan. Masaya sila sa gamit ng Chino dahil malapit, pero di ko maintindihan bakit ayaw nilang maghanap ng alternatibo. Lalo na dahil maaring magamit ito bilang alas sa pakikipag-usap sa mga Chino o ng mga Chino sa mga Turko. Ibig sabihin, ito ang mga laro na pwede mong gawin para paglaruin ang dalawang supplier laban sa isa't isa para makakuha ng mas magagandang kondisyon. Tingnan mo, pinayagan ako ng Turkey magtayo ng assembly line. Ikaw, ano naman ang papayagan mong gawin ko? Kaya hindi ako titigil dito dahil nandyan din ang Malaysia na malaki rin ang paglago ng ekonomiya, baka interesado sila. Ang Gulf, Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates, lahat ng mga bansang nabanggit mo kanina. Yung mga ngayon ay nasa gulo. Tama, pero tingnan mo, gusto nila ng F-35 at hindi sila binigyan. Ang Ehipto, ganoon din, malapit sa China. Pero bakit hindi rin subukan sa Ehipto? Nasa lugar pa rin yon, sa rehiyong yon, kung saan sinusubukan ng Turkiya na magkaroon ng sarili niyang, ayaw kong tawaging imperyo, sabihin na lang natin gusto niyang magkaroon ng sariling zona ng impluensya. Pansinin ninyo, sa Somalia, sino ang nandoon? Sa Somalia, nandun ang Turkiya at nakita na lumilipad ang mga Turkish F-16 doon. Baka sa susunod ay makakatanggap ang Somalia ng mga Turkish F-16. Imposible ba yon? Ang tinutukoy ko ay ang lehitimong gobyerno. Ang Espanya, pakinggan ninyo, nagpakita ng interes. Diyos ko, paano nangyari yon? Ganito, umatras ang Espanya sa F-35 at gumagawa ng kasunduan kasama ang Estados Unidos. Ano ang pinakamalapit na bagay na pwede nilang bilhin kung bumili na sila ng Hurjet trainer mula Turkey? Baka natuwa sila, di naman kalokohan ang Hurjet, ayos din. Tingnan natin itong si CAN, baka sakaling magustuhan ko at gawin ko rin kasi pwedeng makipag-collaborate ako o kaya mag-transfer ng teknolohiya. Kasi kahit papano, may sarili namang industriya ng aerospace ang Espanya, maliit lang pero pwedeng makipag-collaborate. Bakit hindi? Naintindihan mo? May isang bagay na paulit-ulit dito. Lahat ng may kinalaman sa mga Amerikano. Ang Turkey, lahat ng iba't ibang bansa sa Gulf, Ate BP. Ang Espanya. Nakaka-interest yun. Interesante. Napaka-interesante at tingnan mo, heto tangkan ay maaari maging instrumento ng patakaran ng Turkey. Pero ang tanong ay, masyado ba itong malaking subo? Ibig sabihin, kaya ba nilang buuin ang bagay na to o masyadong sopistikado ang sasakyang panghimpapawid na ito? Imposible ang schedule dahil Biktima kaya siya ng sariling tagumpay? Abangan sa susunod na live. o baka palpak lang talaga. Posible ring hindi magandang eroplano. Ako, may tiwala pa rin ako, inuulit ko. May tiwala ako, malaki ang tiwala ko sa industriya ng aeronautika ng Turkiya. Dahil sa kakayahan nila, sinasabi ko ito ng seryoso at walang halong biro. Sa mga drone, tiyak na nagpakitang gilas talaga sila. Oo, bakit nga ba ako dapat maging pesimista? Hindi, talagang optimistiko ako. At wag nating kalimutan na nasa likod nito ang gobyerno na nagtutulak. Kahit gaano pa kaganda ang industriya mo, kung ang gobyerno ay hindi naniniwala, hindi talaga uubra.
Dito, may gobyernong talagang nagtutulak. May gobyernong gustong magtagumpay ang proyektong ito at si Erdogan mismo ay personal na nagpakita ng suporta sa inaugurasyon. Isinugal niya ang reputasyon niya sa budget na ito. At pati ang pirma dahil ang pirma sa eroplano ay kanya. Mukhang kanya ngayon. Kami ang gumawa ng Phoenix, ang attack helicopter na Phoenix V200 at 49. Ito lang ang tanging attack helicopter na kasalukuyang ginagawa sa kanluraning mundo. Hindi ko siya nakita na itulak ng ganon, sa ganoong paraan. Ibang-iba ang kwento tungkol sa Kan. Ito ay produkto ng aking pamahalaan ng pambansang industriya. Magtiwala kayo dahil Nagtatanong ako kung batay sa takbo ng mga schedule sa Turkiya, nandun pa rin si Erdogan paglabas nito. sino ang nakakalam. Pero sa ngayon, pangayon ang laro niya. At kailangan kong sabihin na, gusto man natin o hindi, si Erdogan ay isang bihasang politiko pagdating sa mga ganitong bagay. Pinag-uusapan din ang tungkol sa isang bersyong pandagat. Bakit? Una, isa sa mga kasama natin para Isang bersyong pandagat. Ano ang magiging saklaw nito para makalapag? Totoo, may elastiko ito, mga kable, at double-pe. Malaking eroplano ito na palapagin. walang problema yan kasi sa career mo, na ipapalapag mo rin ang Hawks, Mini Hawks at E2. Posible rin dahil sa laki nito. Tinitingnan ko rin ang laki ng mga carrier nila. Hindi naman talaga malalaki. Ito ay proyekto para sa Mugem. Pinag-uusapan dito ay 60,000 tonelada. Hindi yung mga kasalukuyan, hindi ito. Hindi, makikita natin yan pagkatapos ng 10 taon. Hindi. Hindi. Kaya yung kasalukuyan, ang Anadolu ay isang drone carrier. Yun lang. Tapos, tama na. Hindi ito sapat na malaki. Yung nakikita ninyo ay isa sa mga paunang tingin, isa sa mga panukala ng Mugem na siya ay isang. Dapat ay isang bagay na may 60,000 tonelada na dito ay nakikita ninyo sa bersyong Stobar. Kaya, maikling take-off pero may arrested recovery. Kaya may arresting cables. Gamit ang ski jumper. Iyon ang bahaging nakahilig na nakikita ninyo dyan sa ibaba pero maaring gawing may catapult. Kaya maraming magulong ideya pero nandoon ang konsepto. Paano mo ito palalapagin? Mabigat ang eroplano at maaring dagdagan pa ang bigat para maging matibay sa paglapag sa aircraft carrier pero malaki ang pakpak nito. Ibig sabihin, kung kaya mong palapagin ito, Ito ay puwersang humihinto, tama? Malakas ang bagsak nito. Dapat nating isaalang-alang na bukod sa magandang pamamahala ng makina, malamang ay magkakaroon din ito ng napakababang stall speed. oo, hindi ko inaalis ang anumang posibilidad. Pwede rin silang gumawa ng bersyong pangbarko na parang F-35B na mas malaki ang pakpak. Ibig sabihin, may mga solusyon naman. Nasa ika-21 siglo na tayo at ito talaga ang sining ng posible. Nasa mga haka-haka pa rin tayo. Naglagay ako dito ng ilang larawan para ipakita sa inyo kung paano ito naipakita ng maaga, halimbawa gamit ang mga rendering na ito. Sige, titingnan na lang natin. Hindi magtatagal at malalaman din natin. Kaya nakita nyo na, sa pagtatapos, tatapusin na natin kasi 2 oras na tayong nag-uusap tungkol sa eroplanong halos wala pa. Hindi ko sinasabing wala, pero kakaunti pa lang. Masaya akong napuno natin ang 2 oras. Hindi, lumilipad siya, nandyan lang, at kasama natin sa laban. Hindi ko inaasahan yon. Ayan, lahat ng ito ay para bigyan ng pansin ang Turkey. Ang mga usap-usapan tungkol sa mga aircraft carrier, ang mismong Kan, buong bahaging may kinalaman sa mga misail, ang mga pag-aaral na ginagawa nila tungkol sa ballistic missiles. Lahat ito ay bahagi ng isang foreign policy na kasalukuyang umuunlad. Ang Turkey ay nagpapakita ng imahe ng isang lumalakas na kapangyarihan na may malalaking kakayahan sa industriya at inobasyon na naglalayong maging leader sa rehiyon. At higit pa rito, wala itong bahid ng imperialismo o kolonyalismo ng iba. Parang katulad din ito ng sinasabi ng China. Hindi ko kayo kailanman sinakop, hindi ko kayo kailanman nilupig. Sila ako hindi, kaya mas magaling ako. Kita nyo, may naratibo rito. Dahil iniaalok ko na ang suporta ko, pati industriya at mga sistema ng armas ko, ay iniaalok ko na rin. Isa lang ang buong usapan. Hindi natin dapat isipin na ang isang sistema ng armas, lalo na ng ganitong uri, ay para lang sa sarili nito.
bahagi ito ng kabuuan. Gaya ng sinabi ni General Capitini, kahit sa teknikal na aspeto o sa mga kagamitan, ito ay parang orkestra na maraming bahagi na sabay-sabay tumutugtog. Dapat isang pahina at isang score ang sinusundan nila. Naniniwala akong ito ang kaso ng Turkiya. Talagang itinutulak ito ng husto dahil dito. Naglilingkod ito para palakasin ang kahalagahan ng Turkey na gustong palakasin ang kanilang pampolitika at geopolitikal na bigat sa mundo. Yan ang punto ng Cannes. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan nito kung aabot ito sa inaasahan. Maliit na pagwawasto, may kasaysayan ng kolonyalismo ang mga Turko, kinamumuhian sila ng mga Arabo mula pa kay Moho, pero mas luma na ang kasaysayang yon. Kaya siguro, mas kaya nilang harapin ito ng mas maayos. Sa tingin ko rin, wala nga silang ganong klaseng hangarin na yon. Kadalasan sa paligid lang ng kanilang lugar. Maikling, pangtatapos na lang dahil mahaba na. Salamat kay Leonardo. Tatanggapin namin ang mungkahin ninyo tungkol sa F-117. Pero pati na rin ibang mga bagay. Nais ko kayong batiin ng magandang linggo. Sa susunod na live, tatalakayin ko ang Ukraine para ma-update tayo. Hindi ko pa alam kung Linggo o Lunes. Maliban na lang kung si Trampone ay may ilalabas na kung ano pa man at iba pang mga kaso. Dahil nagtatanong kayo tungkol sa libro, Ang Las Fida del Pacifico ay isang libro na naglalaman ng pangsusuri tungkol sa buong usapin ng China, Hapon, Taiwan at iba pa. Isang pangkalahatang buod ng lahat ng nandyan. Medyo technical ang antas. Isa pa ay para maintindihan kung sino ang mga pangunahing tauhan. Alin ang mga hotspot at iba pa. Ang Le Parole de la Guerra naman ay isang libro na pambungad sa mga terminong militar. Napaka-pakinabang dahil maraming tao ang sabihin na nating hindi sanay. Ayan. Gano namin ito ginawa kasama si General Capitini. Meron din kaming ginawa tungkol sa digmaang Russo-Ukrainian kasama si Cecchini. Kung saan ikinuwento namin ang kasaysayan mula 1,917. At ang Freedom Bus, sabihin na natin, yung mga nangyari bago ang gulo sa Donbas. Kaya salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli. Magandang gabi. Paalam.